Noong unang mapansin ni Mara na wala na sa pako, sa tabi ng lumang kabinet ang susi ng aserong drawer ng ama niya. Hindi niya iyon inisip na simula ng kahit ano. Inisip lang niyang marahil natuto na ring mag-ingat si Rogelio sa mga resibo ng buwis, sa mumunting hawak na papeles na lagi nitong binibilang na parang doon humihinga ang bahay nila sa San Rafael, Bulacan. Sa isang lote na hindi kalakihan, kung tutuusin, pero laging may bigat sa usapan, dahil iyon ang bahay na itinayo ng lolo nila mula sa pinagtagpi-tagping hollow block, yero, at habol sa awa ng panahon. Bahay na lumaki kasama ng amoy ng sinaing na bahaw sa umaga. Patak ng tubig sa may likod tuwing tag-ulan, at pagdududa ng mga anak sa isa't isa tuwing may bahagyang pag-alog sa mga bagay na dapat nananatiling pare-pareho. Pero sumunod na mga araw, kahit hindi niya gustong maging mapagmasid, hindi niya napigilan, ang susi ay nasa bulsa na lagi ng ama niya, kasama ng panyo at maliit na supot ng gamot sa presyon. Ang ina niyang si Elvira, na dati walang pakialam kung sino ang sumilip sa drawer basta maibalik ng maayos ang mga sobre, ay nagsimula ring isara ang bintana ng kwarto tuwing hapon, kahit mainit, kahit nakakulong ang init na parang tampo, at ang bunso nilang si Joel, na nakikitira pa rin sa bahay kasama ang asawa nitong si Rina, at ang dalawang batang laging may tsinelas na hindi magkapareho, ay biglang naging masunurin sa ama niya sa paraan na hindi nakaaaliw. Sa paraan ng isang taong maingat ng tumapak dahil may hinihintay na ibagsak ang langit o may inaasahang mapupunta sa kanya ang bubong. Kapag bumigay na ito, si Mara, bilang panganay na anak na matagal nang nakatira sa kabilang bayan at umuuwi lang kada Sabado para dalhan ng mga maintenance ang mga magulang at i-check ang bayad sa amilyar, ay sanay nang sabihing hindi lahat ng pagbabago ay masama. Ngunit may mga pagbabago kasing napakaliit kaya lalo silang delikado, tulad ng paglipat ng susi sa bulsa, dahil wala kang karapatang magtanong at wala ring sapat na dahilan para huwag mapaisip. Hindi naman bago sa kanila ang usapang mana, kahit buhay pa ang mga magulang. Sa totoo lang, sa maraming pamilyang kilala ni Mara sa barangay, mas maingay pa ang hatian habang humihinga pa ang mga may-ari kaysa kapag nakahiga na sa punerarya ang bangkay. Dahil habang may boses pa ang ama at ina, may pag-asang maimpluwensyahan, masuyo, mapilit, mahila sa awa, o maigapos sa hiya. Matagal nang may ganitong hanging umiikot sa pamilya nila, mahina lang, pahapyaw sa umpisa. Lumalabas sa anyo ng biro kapag may handaan, sa akin ang harapan ha, para may pwesto ang tricycle. O kaya naman sa anyo ng pag-aalala na kunwari praktikal. Dapat maayos na ang titulo habang malakas pa kayo, ang hirap sa registry, ang daming lakad pero nitong huling 2 taon, mula nang bumalik si Joel sa poder ng mga magulang matapos mabigo ang pinasok nitong hardware supply, kasama ang kaibigan, at mula nang mas tumagal si Diego sa Cebu, kaysa sa planong ilang buwan lang, nagkaroon ng laman ang mga biro at ngumipin ang mga praktikal na payo. Si Diego ang pangalawa, tahimik noong bata pero lalong tumahimik ng tumanda, iyong tipong marunong umabsent sa gulo sa paraang siya pa rin ang mukhang api sa dulo. May trabaho siya sa forwarding company. Umuuwi lamang kapag may okasyon, at lagi niyang ipinapaalala na kahit malayo siya ay nagpapadala pa rin siya noong panahong si Joel ay pabigat, kahit walang nagsabi ng diretsahan na pabigat nga ito. Si Joel naman ang anak na naiwan, ang anak na nakakita sa araw-araw na paglambot ng mga tuhod ng ama, sa paghikbi ng kisame kapag may malakas na ulan, sa pagnipis ng buhok ng ina sa tuktok, at dahil siya ang naroon, nakabuo siya ng paniniwalang may katumbas dapat ang pananatili, kahit walang malinaw na kasunduan na ang pag-aalaga ay may presyo sa lupa. Hindi naman malupit si Joel, iyon ang palaging gustong aminin ni Mara sa sarili tuwing nakakaramdam siya ng pagkairita. Marami ring gabi na nakita niyang ito ang bumabangon para buksan ang gate sa tatay niyang inaatake ng kabag. Ito ang nagbubuhat ng sako ng bigas. Ito ang nagdadala kay Elvira sa health center kapag namamaga ang paa. At sa ganoong mga sandali, nakakahiyaring isipin kaagad na ang kabutihan ay may buntot na interes. Pero may ilang tingin si Rina sa bakuran. Sa gilid ng lote na may 3 puno ng bayabas at isang bakanting espasyo, kung saan minsan nang nagbiro itong, pwede na tayong magpatayo rito pag inayos na hindi makalimutan ni Mara, dahil hindi iyon biro ng isang taong dumadaan lang. Biro iyon ng isang taong minsan, nang inikot sa isip ang sukat ng lupa, ang pwesto ng posibleng pader, ang distansya ng kusina sa posibleng bagong sala. Nagsimula ang talagang pagbigat sa isang linggo ng hapon nang ihain ni Elvira ang ginataang langka at pritong galunggong sa mahabang mesa, at naroon si Diego na umuwi para sa binyag ng anak ng kumpare ngunit sumingit muna sa bahay. Naroon si Joel at si Rina, naroon si Mara na may dalang brown envelope ng resibo ng amilyar,
At naroon si Rogelio na tila pagod pero formal ang upo. Hawak-hawak pa rin ang baso ng maligamgam na tubig na ipinagbawal sa kaniya ng doktor. Pero hindi niya sinusunod. Karaniwan, si Elvira ang nag-uumpisa ng usapan para mabawasan ang katahimikan presyo ng sibuyas, kapitbahay na nagpapagawa. Apo ng kumare na nabuntis ngunit ng araw na iyon ay si Joel ang unang bumitaw, halos maingat pa ang tinig, na para bang matagal nang isinasanay sa loob ng bibig. Ma, sabi niya, hindi tumitingin agad sa mga kapatid niya, habang maayos pa kayo, baka pwedeng ayusin na rin nating iyong papeles para wala ng problema sa huli. Walang sumagot agad. Hindi iyon bagong ideya, pero iba ang bigat kapag sa harap ng lahat sinasabi, sa oras ng pagkain, sa pagitan ng paksiw at kanin. Si Mara ang unang ngumiti, iyong ngiting ginagamit niya sa barangay office, kapag may gustong magsingit ng forms nang wala sa oras. Anong papeles? Tanong niya, kahit alam niya, sumingit si Rina, masyadong mabilis. Iyon pong titulo, saka kung paano hahatiin in case lang, para malinaw. Napatingin si Diego sa plato niya. Si Rogelio ay naglagay ng kaunting toyo sa isda niya bago nagsalita, tila mas mahalaga ang eksaktong dami ng patak kaysa sa usapan. Buhay pa kami, sabi niya. Hindi iyon malakas, pero sapat na para tumigil ang kutsara ni Elvira sa paghahati ng langka. Oo naman po, mabilis na sagot ni Joel, kaya nga habang kayo pa ang magdedesisyon, para walang away. Ang salitang away ay parang sinadyang ipasok upang ang sino mang kukontra ay magmukhang naghahanap ng gulo. Napansin iyon ni Mara at nakaramdam siya ng manipis na init sa batok, pero hindi siya nagsalita agad. Si Diego, na laging parang may isang paa palabas ng anumang komprontasyon, ang mahina ngunit malinaw na nagtanong, may nangyayari ba? Bakit bigla? Hindi sumagot si Joel ng diretsyo. Sa halip, nagsimulang magkwento tungkol sa kakilala sa kabilang sitio na nagkapatayan ang magkakapatid dahil walang malinaw na hatian, tungkol sa hirap sa korte, sa gastos sa abogado. Salamat na hindi na naaayos, habang nagsasalita siya, may mga bahagi na totoo, at may mga bahagi na tila inuulit lang mula sa mga kwentong narinig sa tindahan. Pero hindi iyon ang mahalaga kay Mara. Ang mahalaga ay iyong tono ng isang taong matagal nang nakarating sa dulo ng argumento, at ngayon ay naglalatag na lamang ng mga baitang para sundan siya ng iba. Nang sa wakas ay nagsalita si Elvira, hindi niya diretsyong sinang-ayunan ang anak ngunit hindi rin niya tinutulan. Hindi masamang pag-usapan, sabi niya, nakatingin sa pinggan ni Rogelio at hindi sa mukha ni Numan para nga alam ang gusto ng tatay ninyo. Doong unang naramdaman ni Mara na may nauna ng usapan na wala siya. Hindi malaking revelasyon iyon, likas lang na mas marami nang naririnig si Joel dahil nandoon siya. Ngunit iba ang pakiramdam ng makitang ang ina mong ilang dekadang nagtabi ng bawat mahalagang papel sa iisang drawer na alam ng lahat, ay biglang nagsasalita na parang may lihim ng mapa na hindi mo nakita. Kung pag-uusapan, maingat na sabi ni Mara, dapat malinaw lahat, hindi iyong dahil lang may nakikitira rito ay parang may automatic na karapatan na mas malaki. Tahimik si Rina pero humigpit ang panga. Si Joel ang sumagot, hindi agad galit ngunit may sugat na sa boses. Wala namang nagsasabing automatic, pero hindi rin pwedeng pantay-pantay lang sa papel kung hindi naman pantay ang naging tulong. Iyon ang unang malaking bato, at pagkatapos nitong bumagsak, tila lahat ay naghintay kung sino ang dudurugin. Maaaring sabihin ni Mara na matagal na niyang inaasahan ang linyang iyon, ngunit hindi pa rin siya handa sa paraan ng pagkakasabi, walang sigaw, walang yabang, kundi parang simpleng arithmetic lamang. Mas mahirap tutulan ang mga bagay na ipinapresentang parang normal. Anong tulong ang binibilang mo? Tanong niya. At alam niyang delikado iyon, dahil ang mga tanong minsan ay hindi naghahanap ng sagot kundi ng pagkakataong may masabi ang tao na hindi na mababawi. Iyong nandito kami, sabi ni Joel. Iyong may nag-aalaga araw-araw. Iyong hindi kayo ang laging tumatakbo pag may kailangan si Mama at Pa. Hindi naman kasinungalingan. At marahil iyon ang dahilan kung bakit nakakakilabot ang usapan, dahil hindi ito umiikot sa halatang masama, kundi sa mga totoo na bahagyang iniikot hanggang mag-iba ang timbang. Si Diego ang napabuntong hininga, akala ko ba usaping papeles, bakit parang singilan na? Hindi singilan, sabi ni Rina sa unang pagkakataon, at ang tinig niya ay manipis ngunit matalim, pagkilala lang sa realidad. Doon na huminto si Elvira sa pagkain at nagsabing tama na muna, kumain muna sila, pero ang pinsalang nagagawa ng ganoong mga usapan ay hindi nasusukat sa tagal. Minsan isang pangungusap lang ang sapat para mabago ang paraan ng pag-upo mo sa dati mong bahay. Buong hapong iyon, si Mara ay hindi nagtaas ng boses,
Nakangiti pa nga siya ng kaunti nang magligpit ng pinggan. Tumulong siyang mag-ayos sa kusina, tinanong ang ina kung sapat na ba ang gamot, pinakain ang mga batang apo ng saging na saba. Ngunit habang pinupunasan niya ang mesa, unti-unti niyang naaalala ang mga taong nagkwento sa kanya dati kung paanong ang tunay na simula ng agawan ay hindi sa opisina ng abogado o sa harap ng hukom nagsisimula. Nagsisimula ito sa paglipat ng pakiramdam, sa sandaling may isang anak nang tumingin sa bahay, bilang gantimpala at may isa namang tumingin dito, bilang bagay na kailangang ipagtanggol, para lang hindi magmukhang nagkulang. Sa tricycle pa uwi, hindi pa siya nakakalayo sa bahay ay tinext niya si Diego, hindi ito ordinaryong usapan, may nauna na. Sumagot ito pagkaraan ng ilang minuto lamang, alam ko, nakausap yata nila si Ma. Hindi na siya nag-reply. May kung anong pagod na hindi galing sa katawan ang bumalot sa kaniya ng gabing iyon. Hindi siya mahilig umiyak, at lalong hindi sa mga usaping ganito, dahil mula pa noong dalaga siya ay natuto na siyang maging praktikal, maging taga-ayos, maging taong hinahanap kapag may papeles na hindi maintindihan. Pero nang mahiga siya, may dumating na hiya na hindi niya maipaliwanag, hindi hiya dahil baka maagawan sila, hiya dahil kahit bago pa man mag-umpisa ng husto ang laban, iniisip na niya ang salitang maagaw, na para bang lahat sila ay nasa palengke, at ang nanay at tatay niya ay tindang kailangang bakuran. Kinabukasan ay bumalik siya sa trabaho sa munisipyo at nagpakalunod sa forms, certification, at reklamo sa drainage, ngunit may mga simpleng bagay na lalo lamang nagpaalala. Nang may matandang babae roong nagtanong kung paano magpa-annotate ng deed of donation, napatingin siya sa kamay nitong nanginginig habang humuhugot ng xerox ng titulo sa plastic envelope. Naisip niya si Elvira, ang maingat nitong paghawak sa mga papeles na para bang hindi basta papel ang titulo, kundi isa pang uri ng laman loob. Nang may lalaking nagtanong kung pwedeng hatiin ang lote kahit may nakatayong bahay sa gitna, naparami ang sabi ni Mara, nang hindi niya namalayan, ipinaliwanag pa ang right of way, ang survey, ang posibleng gusot kapag hindi malinaw ang boundaries. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay para siyang may tinutuklaw sa sarili. Dahil ang mga paliwanag na iyon ay pwede rin niyang sabihin sa mga kapatid niya, ngunit alam niyang sa pamilya, kakaunti ang silbi ng tamang proseso kapag nasimulan ng sukatin ng loob ang halaga ng pananatili, ng pag-aalaga, ng pabor, ng dating sama ng loob. Nagdaan ang isang linggo na walang malinaw na komprontasyon ngunit mas nakakapagod kaysa sa lantarang away. Si Elvira ay 2 beses na hindi sumagot sa tawag ni Mara. Bagay na hindi naman niya agad binigyan ng kulay dahil minsan talagang nakakatulog ang ina sa hapon, ngunit nang tumawag ito pabalik ay maikli ang usapan, tila nagmamadali kahit wala namang pupuntahan. Si Rogelio naman ay biglang nagtanong kung kailan huling na-check ni Mara ang tax declaration ng likod na bahagi ng lote, tanong na normal sana kung hindi niya ihinabol basta kumpleto ang papeles. Wala dapat problema kahit sino pa ang mag-ayos. Hindi alam ni Mara kung ano ang mas nakakairita, ang posibilidad na may pinaghahandaan ang ama niya, o ang katotohanang baka wala naman talaga at siya lamang ang naglalagay ng kahulugan sa bawat pahapyaw. Minsan kasi, ang pag-aalala ay may sariling gutom, kapag nagsimula, kung ano-anong bagay na ang kinakain, at ginagawang ebidensya. Gayunman, nang sumunod na Sabado ay pinili pa rin niyang umuwi. Hindi siya nagdala ng resibo o forms sa pagkakataong iyon. Nagdala siya ng ensaymada para sa ina at crayons para sa mga bata, na parang sa pamamagitan ng ganoong karaniwang handog ay maibabalik niya ang mga tao sa mga papel na mas pamilyar sa kanya. Ang anak na umuuwi at hindi ang anak na nagbabantay. Mainit ang hapon. Sa harap ng bahay ay may nakaparadang motorsiklo ng hindi niya kilala. Sa loob ay naroon ang isang lalaking nakapolo, may dalang black envelope case, nakaupo sa sala at umiinom ng coke sa lumang baso. Hindi siya abogado sa unang tingin, ngunit may ganoong kumpiyansa ang mga taong sanay sa lagda ng iba. Ah, ate, sabi ni Joel, tumayo pero hindi ngumiti ng buo. Si Sir Noel, nagpatanong lang kami tungkol sa papeles. Hindi kaagad nagsalita si Mara. Tumango siya sa lalaki, pagkatapos ay sa ina niyang nakaupo sa gilid, tuwid ang likod na parabang nakikilahok sa pulong sa paaralan. Patanong tungkol saan? General lang, sagot ni Joel. Options. Suminggit ang lalaki. May pagkamasunurin ang tono sa pagtatangkang gawing propesyonal ang hangin. Hindi naman po ako abogado, ma'am, fixer lang po sa registry at assessors, pero nagpapaliwanag lang kami ng proseso kung sakaling gusto na nilang magpaayos ng deed or last will. Iyon na ang pangalawang malaking pangyayari, kahit sa panlabas ay walang sumigaw at walang nagdabog.
Ang mismong presensya ng taong iyon sa sala nila ay sapat ng maglatag ng linyang hindi na basta maaalis. Nilapitan ni Mara ang ina at inilapag ang ensaymada sa mesa. Hindi niya tinanong kung bakit hindi siya sinabihan. Hindi rin niya agad pinagsabihan si Joel. Sa halip ay umupo siya sa monoblock chair sa tapat ng fixer at nagsabing, "Sige po, ano bang ipinaliliwanag ninyo?" Marahil may bahagi sa kanya na gustong ipahiya ang lalaki sa pamamagitan ng mas detalyadong mga tanong. Ngunit may mas malaking bahagi na ayaw magmukhang hysterical. Ayaw ibigay kay Rina ang ginhawang masabi sa ibang tao na si Mara ang unang nag-ingay, kaya nakinig siya. Ipinaliwanag ng lalaki ang pagkakaiba ng deed of donation inter vivos at ng last will and testament. Ipinaliwanag ang problema kapag hindi updated ang titulo, ang gastos kapag ipapasubdivide, ang mga kailangang pirma, ang pwedeng gawin habang buhay pa ang may-ari upang maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap. Lahat ng sinabi nito ay alam na ni Mara sa malawak na paraan. Ngunit hindi sa paraang iyon, hindi sa sala nila, hindi sa harap ng ama niyang nakakunot noo na parang sinusukat kung aling salita ang pinakamura sa konsensiya. Nang binanggit ng fixer na posible namang ilipat ang karapatan sa anak na siyang nag-aasikaso sa magulang, basta malinaw ang intensyon ng may-ari, at basta may pirma ng tamang tao, nakaramdam si Mara ng malamig na galit na hindi dumaan sa dibdib kundi dumiretso sa likod ng mga mata. Bakit parang nakadesenyo na sa isang anak? Tanong niya, at ngumiti ang lalaki sa paraan ng mga taong ayaw mapagitna, ngunit kumikita sa mismong pagkapagitna. Hindi naman po, halimbawa lang, pero bakit ganoon ang halimbawa? Tanong ulit niya. Si Joel ang sumagot. Kasi iyon naman ang totoong sitwasyon dito. Doon na siya napatingin ng tuwid sa kapatid. Sa isang iglap, ang sala na ilang beses nilang tinulugan noong brownout, na ilang beses naging classroom ng larong bahay-bahayan, ay naging silid ng pagtatala ng utang na loob. Totoong sitwasyon ayon kanino, marahan niyang sabi, sumagot si Joel, at ngayon ay wala ng lambing. Ayon sa araw-araw, ayon sa kung sino ang nandito, kapag kailangan nila. At noong wala kang trabaho at si Diego ang nagpadala ng halos 1 taon, balik ni Mara. At noong ako ang nag-asikaso ng amilyar at ng tax mapping. Hindi ba araw-araw iyon sa ibang anyo? Namagitan si Elvira, mahinang tama na, ngunit walang huminto. Hindi pa ring malakas ang boses ni Numan. Iyon marahil ang dahilan kung bakit mas nakakapinsala. Masyadong malinaw bawat salita. Hindi ko sinasabing wala kayong ginawa, sabi ni Joel, pero huwag naman ninyong ipagkaila na kung hindi kami nandito ni Rina, kayo rin ang mahihirapan. Naramdaman ni Mara ang hiya sa likod ng galit dahil totoo iyon, at sa pagtanggap sa kaunting totoo ay tila napapalayas ang masalimuot na bahagi ng katotohanan na hindi kasing dali bilangin, na hindi laging pinili ni Joel ang manatili dahil sa pag-aaruga, na may mga pagkabigo rin siyang itinulak pabalik sa bahay, na ang pagtira roon ay may pakinabang din sa kaniya, na ang bahay ay hindi lamang pasanin. Suminghap si Rogelio, tila pagod na. Hindi ko pa naman sinasabing ibibigay, sabi niya. Nagpapaliwanag lang. Ngunit may mga paliwanag na kapag narinig mo na sa harap ng iyong mukha, hindi mo na maibabalik sa pagiging neutral. Umalis ang fixer makalipas ang halos 1 oras, dala ang pangakong babalik kung sakaling magpapagawa ng draft. Nang maihatid ito ni Joel sa labas, nanatili si Mara sa kusina kasama ang ina. Si Elvira ay naghihiwa ng papaya na hindi naman kakainin agad. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Mara nang hindi tumitingin. Matagal bago sumagot ang ina. Ayokong isipin mong kinakampihan ko siya. Pero hindi mo rin ba naisip na mas lalong ganoon ang dating kapaglihim? Napahinto si Elvira sa kutsilyo. Mara, nakakapagod. Iyon lang ang sinabi nito sa una. At sa simpleng pangungusap na iyon ay may kung anong bumagsak sa loob niya. Dahil sa totoo lang, iyon ang hindi niya gaanong nabibigyan ng bigat sa mga linggo niyang pag-iisip, ang pagod ng mga magulang sa mismong usapan. Hindi lang pagod sa edad, kundi pagod sa pakiramdam na ang bawat galaw nila ay may katumbas na pagbasa ang mga anak, na bawat tawag sa isang anak ay magpapahina sa loob ng isa pa, na bawat pagpapacheck ng papeles ay pwedeng ituring na simula ng pagtataksil. Ayoko ng away. Mahina pang dagdag ni Elvira. Kaya nga dapat malinaw, sabi ni Mara, ngunit habang binibigkas niya iyon ay naramdaman niyang hindi sapat ang linaw sa mga problemang nagsisimula sa damdamin at hindi sa sukatan. Minsan, sabi ni Elvira, at ngayon ay sakalang tumingin sa kanya, ang gusto lang naming tatay mo ay may maiiwan sa amin na tahimik ang bahay habang buhay pa kami. Hindi na nakasagot si Mara agad. Naiintindihan niya ang punto. Ngunit may kirot dahil ang tahimik na hinahanap ng ina
ay parang hinihinging kapalit ng katahimikan ng mga anak. Sa bakuran, naririnig niya ang boses ni Rina na pinapapasok ang mga bata. Naroon na naman ang pangkaraniwang buhay, sumisigaw na bata, kumukulong tubig sa takuri, tumatahol na aso sa tapat, at sa gitna noon, hindi mawari ni Mara kung paano nangyari na ang bahay na pinakamadali niyang puntahan sa buong buhay niya, ang siya ring unti-unting nagiging lugar kung saan kailangan na niyang maghanda bago humakbang. Nang makaalis siya ng gabing iyon, tumawag si Diego. Hindi siya nagkwento ng buo, sinabi lang niyang may fixer na pumunta, at sandaling tumahimik ang kapatid bago nagsabi ng, "Alam mo bang hinanap ako ni Papa last week, para tanungin kung may kopya pa ako ng birth certificate." Napakunot noo si Mara, "Bakit sa iyo?" "Ewan." Tapos tinanong kung nasaan iyong lumang baul ni Lola sa bodega. Sa unang dinig, walang kinalaman. Ngunit sa pamilyang matagal nang nabubuhay sa mga papel na nakatupi sa maling mga sobre, at sa mga bagay na may nakasinggit na dokumentong hindi hinahanap hanggang biglang kailanganin, sapat iyon para kumirot ang kutob. "May hinahanap sila," sabi ni Mara. "O may tinatago," sagot ni Diego. Hindi na sila nag-usap ng mahaba, pero sa madaling araw ay nagising si Mara na may malinaw na imahen sa isip, ang lumang baul sa bodega. Kulay asul dati pero kinain na ng kalawang sa gilid, na kinalalagyan ng mga lumang resibo, report card, pictures na nangingitim na sa sulok, at ilang papel na ayaw hawakan ng ina dahil baka mapunit. Naaalala niyang may ilang beses na naglabas doon si Elvira ng lumang kasulatan tungkol sa pagbili ng lote sa likod at isang sulat kamay na pahayag ng lolo niyang hindi marunong magpormal na Tagalog. Maaaring wala iyon, maaaring marami siyang iniimbento, ngunit sa puntong iyon, wala nang saysay ang magkunwaring hindi siya apektado. Sumunod na Sabado ay bumalik siya ng mas maaga, bago pa magising ng husto ang bahay. Umalis si Joel para magsundo ng tubig sa refilling station, si Rina ay nasa palengke, si Rogelio ay nasa harap, nagwawalis ng tuyong dahon, kahit bawal sa kaniya ang mabigat, si Elvira ay naliligo. Hindi lihim ang pagpasok ni Mara sa bodega. Hindi rin niya itinuring iyon na pagnanakaw, bagaman alam niyang kapag siya ang nahuling may hawak sa mga papeles, siya rin ang unang mapagdududahan. Sumiksik siya sa amoy ng alikabok at lumang kahon. Nandoon ang baul, mas mabigat kaysa sa alaala niya. Nang buksan niya, tumambad ang mga lumang damit pambata ni Diego, isang punit na album, mga lumang electric bill, at sa ilalim, ilang brown envelope na pinanilaw na ang gilid. Pinakamataas ang tibok ng dibdib niya, hindi nang makakita siya ng titulo, kundi nang makakita siya ng isang sulat kamay na sobre na may pangalan ng ama niya, nakasulat sa mas maayos na sulat kaysa kay Rogelio. "Para kay Rogelio at sa mga bata, kung sakaling kailanganin ninyong ayusin ang hati." Hindi iyon testamento sa legal na anyo, hindi man notarized, hindi malinaw kung kailan ginawa, ngunit kilala niya ang sulat ng lolo nilang si Isko, at kilala niya ang paraan nitong magsulat ng hati, na tila laging may diin sa ikalawang kurba ng T. May kasunod pang ilang papel, lumang tax declaration, xerox ng deed of sale, at isang mas bagong folder na may listahan ng mga kailangang kunin para sa pagpapalipat o paghahati. Nang sandaling iyon, hindi pa binuksan ni Mara ang sulat. Hawak lamang niya ito at may pumasok na panibagong uri ng sakit, hindi dahil may natagpuan siya, kundi dahil totoo ngang may bahagi ng bahay na hindi na para sa lahat kahit dati ay bukas iyon sa alaala nilang magkakapatid. Hindi niya alam kung ang sulat ba ay matagal nang naroon at walang may lakas ng loob buksan, o kamakailan lamang ibinalik matapos makita ng ama niya. Pareho iyong masama sa magkaibang paraan. Narinig niya ang tsinelas ni Elvira sa likod kaya mabilis niyang isinara ang baul ngunit hindi na naisuksok ng maayos ang sobre. Nagkatinginan sila ng ina sa makipot na liwanag ng bodega, walang sumigaw, tumingin lang si Elvira sa hawak niyang papel, pagkatapos sa mukha niya, at sa pagitan ng dalawang tinging iyon ay naunawaan ni Mara na hindi na maibabalik ang mga linggong nagdaan sa pagiging inosente. "Kaya mo palang maghalungkat," sabi ni Elvira, hindi galit, mas parang pagod na pagtatala ng nangyari. Nahiya si Mara sa unang pagkakataon ng buong buo. "Ayokong maunahan ng kasinungalingan," sagot niya. "At sa tingin mo ba kasinungalingan ang hindi agad pagsabi?" Tanong ng ina. Hindi siya sumagot. Maraming beses nang ginamit ni Mara sa ibang tao ang katwirang may mga bagay na hindi kailangang sabihin agad hanggat hindi sigurado. Ngayon, nang ibinalik iyon sa kanya, hindi niya mapanghawakan. Lumapit si Elvira, kinuha ang sobre sa kamay niya, ngunit hindi itinago, hinawakan lang nito sa pagitan nilang dalawa na parang isang bagay na parehong pag-aari at parehong delikado. "Hindi ito ang akala mo," sabi ng ina.
Napakakaraniwan ng linyang iyon, at marahil sa ibang pagkakataon ay lalo niya lamang pagdududahan. Ngunit may basag sa boses ni Elvira na hindi kayang pekein ng ganoon kadali. Ano ba ang akala ko? Tanong ni Mara, at doon niya napansin na nanginginig din ang kamay niya. Na may itinatago kami para lamang may maibigay sa isa. Sabi ng ina, na may pinlano na kami laban sa inyo. Hindi ba? Hindi sumagot si Elvira agad. Sa halip ay hinaplos nito ang sobre na tila mismong papel ang kailangang patahanin. Matagal na itong narito, hindi namin binuksan ng tatay mo noong una, dahil ayokong magsimula ng kung ano. Tapos nang hanapin niya ulit, saka kami natakot kung ano ang nilalaman. Hindi dahil may gusto kaming itago. Dahil alam naming kahit anong laman nito, may masasaktan. Sa labas, may humintong tricycle, malamang si Rina. Mabilis na lumingon si Elvira sa pinto ng bodega, saka sa kanya. Hindi pa ito oras para mag-usap ng malakas, sabi nito. Maraming pwedeng isagot si Mara roon. Pwede niyang sabihin kailan pa magiging oras. Pwede niyang sabihin habang pinipili ng mga magulang niya ang katahimikan, may ibang tao nang gumagawa ng draft. Pwede niyang sabihin na ang pananahimik din ay uri ng pagpili, ngunit may kung anong pagkapagod na kahawig ng sinabi ng ina noong nakaraang linggo ang humawak sa lalamunan niya. Kaya ang nagawa lang niya ay tumango ng hindi buo, iyong tango ng isang taong hindi pumapayag, pero wala ring lakas pang humarang. Nang hapon ding iyon, habang nagkakape sila sa kusina, at pinipilit ang normal na usapan tungkol sa tuition ng anak ni Joel at sa pagtaas ng singil sa kuryente, napansin ni Mara na si Rogelio ay ilang beses tumingin sa kanya, na parang alam nitong may nabago na. Hindi rin nagsalita ang ama, si Joel naman ay masyadong magaan ang kilos, at lalong doon na halata ni Mara ang tensyon. Dahil ang sobrang gaan ay madala sa mga taong may nararamdamang bagyo, pero nagdedesisyong lampasan iyon sa pamamagitan ng pagngiti. Bago siya umalis, narinig niyang sinabihan ni Rogelio si Elvira sa silid nila, hindi alam na naririnig siya mula sa may pintuan, hindi na natin mapapahaba pa. Tahimik ang sagot ng ina, hindi niya naaninag ang salita, ngunit sapat na ang himig para malaman niyang walang madali sa anumang susunod. Umuwi si Mara dala ang bigat ng hindi pa nabubuksang sulat, at ng kaalamang ang tunay na pinsala ay wala pa marahil sa laman noon, kundi sa paraan ng paghihintay nilang lahat dito. Sa paraan ng bawat isa ay mayroon ng bersyon ng katarungan na handang ipagtanggol at bersyon ng sarili na handang paniwala ang mas tama, mas nagtiis, mas may karapatan, at habang tumatakbo ang bus sa madilim na kalsada, naisip niya na may mga pamilyang hindi naman agad nasisira dahil sa isang pirma o isang hati, kundi dahil sa mahabang panahon ng tahimik na pag-aayos ng loob, habang inuunahan ang isa't isa sa kung anong sakit ang handang ibigay at tanggapin. At nang marating niya ang terminal ay hindi pa rin niya alam kung sa susunod na pag-uwi niya ay ang sulat ba ang bubuksan nila o ang isa't isa. Kinabukasan ay hindi muna umuwi si Mara sa bahay ng mga magulang niya kahit araw ng linggo, at wala naman siyang pasok, nanatili siya sa maliit niyang inuupahang apartment sa may sentro. Pinakuluan ang tubig para sa kape, na ilang ulit na niyang pinainit dahil hindi niya matapos-tapos, at hinayaan ang umagang dumaan sa tunog ng mga tricycle sa labas, at sa paulit-ulit na pagtingin niya sa telepono na para bang may isang mensaheng darating na kayang baguhin ang hugis ng problema, kung tama ang pagkakasulat. Walang dumating mula sa mga magulang niya. Si Diego lamang ang nagpadala ng maikling tanong, "Kumusta ka?" At sinagot niya ng isa pa ring bahay. Pero hindi na niya dinagdagan dahil ayaw niyang ang mga salita nila ng kapatid niya ay maging lugar kung saan mabilis na sumisimple ang komplikado. Buong araw, paulit-ulit sa isip niya ang sobre sa kamay ni Elvira, ang paraan ng ina niyang hindi ito inagaw, kundi hinawakan sa pagitan nilang dalawa, na para bang may natitira pang anyo ng pagkakapantay sa gitna ng pagdududa. May mga sandaling gusto niyang maniwala roon, na baka nga hindi pa ito ang pinakamasamang bersyon ng iniisip niya, na baka ang totoo ay mas malungkot lang kaysa marumi, dalawang matandang tao na hindi alam kung paano iingatan ang mga anak mula sa isa't isa, nang hindi nagmumukhang pumipili. Ngunit sa tuwing lumalapit siya sa ganoong uri ng habag, sumusulpot naman ang alaala ng fixer sa sala, ang listahan ng mga kailangang papel sa mas bagong folder, at ang simpleng katotohanang may naganap ng mga hakbang na wala siyang kaalam-alam. Hindi niya alam kung alin doon ang mas mabigat. Ang posibilidad na may balak na ang mga magulang niya, o ang katotohanang baka wala pang ang pinal na balak ngunit pinayagan nilang gumalaw ang usapan sa paraang lalong magpapatalim sa loob ng bawat anak. Pagsapit ng hapon, lumabas siya para mamili ng gulay sa palengke kahit hindi niya kailangan. May mga tao talagang humahanap ng bibig kasing gawain kapag masyadong masikip ang iniisip.
Habang pumipili siya ng sitaw at talong, may matandang mag-asawang nagtatalo sa tapat ng pwesto ng isda tungkol sa sukli ng ₱100. Hindi naman sila seryoso, hindi naman masama ang tingin nila sa isa't isa. At gayon paman naramdaman ni Mara ang kakaibang pangungulila sa mga alitang ganoon, iyong maliliit, iyong may malinaw na dulo, iyong kayang tapusin ng pag-abot ng barya. Naisip niya na dati, ang pamilya nila ay may mga ganitong uri rin ng bangayan. Noon, kung may tensyon, alam mong tungkol sa kung sino ang hindi naghugas ng plato o kung bakit naubos ang ulam bago makakain ang huling dumating. Ngayon, ang lahat ay tila may ikalawang ilalim. Kapag tumawag si Elvira at magtanong kung kailan siya uuwi, hindi na simpleng pangungumusta iyon. Kapag si Joel ay mag-alok na siya na ang sasama kay Rogelio sa munisipyo, hindi na iyon basta pagtulong. Kapag si Diego ay mananahimik sa kabilang linya ng ilang segundo, may humahaba sa katahimikan na hindi lamang pagod sa trabaho. Kinagabihan, siya mismo ang tumawag sa ama niya. Si Rogelio ang sumagot, at saglit pa lang niyang narinig ang boses nito, ay naalala na naman ni Mara ang kabataan niya, ang paraan ng ama niyang mag-hello na parang laging may kakambal na pag-ubo. Ang pagiging di palabati ngunit hindi rin malamig. Iyong uri ng lalaki na magbibigay ng mangga sa anak nang hindi magtatanong kung kumusta ang araw nito, at sa loob ng ilang dekada ay aakalain ng anak na hindi iyon lambing dahil hindi naman niya natutunang tawagin iyon sa ganoong pangalan. Pa, sabi ni Mara, kailan niyo balak buksan iyong sulat? Mahabang katahimikan ang sumunod, akala pa nga niya naputol ang linya. Hindi ko alam, sagot ni Rogelio sa wakas. Bakit? Dahil hindi pwedeng nakabitin lang. Marami namang nakabitin sa pamilya, sabi nito, at may kakaibang lambot sa pagkakasabi na mas nakakagalit kaysa kung naging defensive sana siya. Hindi lahat kailangang putulin agad. Pero may mga bagay na habang pinapatagal, lalong sumasama. Napabuntong hininga ang ama niya. Mara, ang gusto ko lang naman sana ay huwag ninyong agawan ng ibig sabihin ang bawat galaw namin ng nanay mo. Hindi agad sumagot si Mara. Hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil napansin niyang may kirot sa salitang agawan na hindi niya inaasahan marinig mula sa ama niyang madalas umiwas sa tuwirang emosyon. Kung ganoon, sabi niya, pinipiling maging marahan, dahil alam niyang hindi niya kayang magalit ng lubos sa ama niya nang hindi rin nasusugatan ang sarili. Dapat hindi kayo gumagawa ng mga galaw na lihim. Hindi lihim ang gustong manahimik muna, sagot ni Rogelio. Lihim iyon kung may isang anak ng may alam at ang iba wala, balik niya. Sa kabilang dulo, narinig niyang may bahagyang kaluskos, marahil si Elvira na papalapit. Akala mo ba si Joel ang may alam? Tanong ni Rogelio, at ngayon ay tila may unang tunay na gilid ang boses. Hindi ba? Akala lang ninyo iyan dahil siya ang nandito, hindi na ituloy ni Mara ang susunod niyang sasabihin. May kung anong maliit na bitak sa loob niya nang marinig iyon, hindi dahil pinawalang sala ng ama niya si Joel, kundi dahil sa paraan ng pagsabi nito parang may itinatama. Parang may bahagi ng kwento na hindi pa niya hawak, at ang bahaging iyon ay sapat na para guluhin muli ang lahat ng pagkakaayos niya ng mga hinala. Bago pa siya makapagtanong, inabot na raw ni Elvira ang telepono at ang sinabi lamang ay, umuwi ka sa Martes, wala si Rina niyan, pag-usapan natin. Pagkababa niya ng tawag, mas hindi siya mapalagay. Hindi niya mawari kung bakit ang kawalan ni Rina ang ginawang kondisyon ng ina niya. Maaaring simpleng pagnanais lamang iyon na mabawasan ang ingay. Ngunit posible ring higit pa roon. Sa mga pamilyang hindi marunong magsabi ng buo, ang pagbanggit kung sino ang wala ay madalas kasing halaga ng pagbanggit kung sino ang naroon. Dumating ang Martes na dala ang manipis na ambon at amoy ng basang semento. Nagpaalam si Mara ng maaga sa opisina at bumiyahe pa uwi sa bahay ng mga magulang niya, na parang papunta siya sa isang lugar na dati nakapaloob sa katawan niya, ngunit ngayoy kailangan pang aralin muli ang daan. Sa bahay, naroon si Rogelio sa harap. Inaayos ang sirang kawad ng bakod na matagal nang dapat pinalitan. Wala nga si Rina at ang mga bata, sinabi ni Joel na nasa nanay nito sa kabilang barangay dahil may lagnat ang bunso, at sa unay na padulas na naman sa isip ni Mara ang hinalang sinadya ang timing. Ngunit agad niya ring iyong sinaway sa sarili, dahil napapagod na siyang ang lahat ay kailangang may estratehiya. Minsan may batang talagang nilalagnat, minsan hindi umiikot ang mundo sa mana. Sa loob ng bahay ay nakahanda na ang merienda, tinapay na may palamang niyog at mainit na tsaa. Hindi nagtagal, dumating din si Diego, pawisan galing bus at may dalang eco bag na may laman daw na danggit mula Cebu. Hindi nakatingin si Joel sa kaniya ng buong buo nang magmano ito sa mga magulang nila. Si Diego naman ay nagbigay ng alanganing ngiti na waring kinikilala ang kakaibang pormalidad ng pagtitipong ito.
Wala si Rina, ngunit sapat na ang 4 na anak at 2 magulang para maging masikip pa rin ang sala, lalo na kapag may bagay na ayaw lumabas, ngunit nasa gitna ng mesa. Ang sobre ay hindi agad inilabas. Nauna pang nag-usap tungkol sa bunso ni Joel, sa pagtaas ng bayad sa tubig, sa pagkakasira ng lumang bentilador sa kwarto. Iyon ang mga sandaling pinaka-nakakapagod kay Mara, hindi ang mismong tensyon, kundi ang mahabang palibot dito. Ang tila sama-samang pagpapanggap na kaya pang ibalik ang usapan sa dating daloy kung sapat lang ang sipag sa pagbanggit ng karaniwang bagay. Sa wakas, si Elvira rin ang kumuha sa aparador ng lumang supot kung saan nakalagay ang sobre at ilang kasamang papel. Inilapag niya iyon sa mesa ng hindi seremonyoso, ngunit wala ni isa sa kanila ang hindi nakatingin. Hindi natin ito bubuksan para mag-away, sabi niya, at halos gusto nang ngumiti ni Mara sa pagkapait dahil parang pagsasabing hindi sila kakain para mabusog. Gayunman, walang tumutol, si Rogelio ang pumutol sa gilid ng sobre gamit ang kuko niya. Naisip ni Mara, sa kabila ng lahat, na pareho pa rin ang mga kamay ng ama niya magaspang, bahagyang nanginginig, ngunit may tiyak na paraan ng paghawak sa papel na parang hindi ito dokumento, kundi bagay na may paghinga. Isang sulat kamay na 3 pahina ang lumabas, kupas ang tinta ngunit mababasa pa. Si Rogelio ang nagbasa ng malakas sa simula, ngunit sa ikalawang talata ay pinasa kay Elvira dahil mas malinaw raw ang mata nito. Sulat iyon ni Isko, ama ni Rogelio, ilang taon bago ito namatay, at hindi man iyon legal na testamento ay malinaw na intensyon ang laman. Ang harapang bahagi ng lupa kung saan nakatayo ang lumang bahay ay para raw manatiling hindi basta maibenta ng buo at hanggat maaari ay magsilbing bahay ng magulang habang may nabubuhay pang isa sa mag-asawa. Ang likod na bahagi ng lote ay maaari raw ipagamit o ipatayo sa anak na maiiwan upang mag-alaga kung iyon ang magiging pangangailangan, at kapag dumating ang panahon ng hatian matapos ang buhay ng mag-asawa. Kailangang kilalanin ang lahat ng anak ni Rogelio, maging yaong hindi ninyo kasama sa bahay, at yaong galing sa dating pagkakamali. Iyon ang eksaktong linyang nagpabigat sa hangin. Dahil bagaman hindi na bago kay Mara ang alingas-ngas tungkol sa isang anak sa unang pagkadalaga ni Rogelio, iyon ang unang beses na narinig niya itong formal, na sumulpot sa loob ng papel, mula sa nakaraang henerasyon. Walang nagsalita agad, matapos basahin iyon. Kahit si Joel, na kanina'y tila nakahanda sa kung anong depensa, ay napakurap lamang at napatingin sa ama nilang hindi makatingin pabalik. Naalala ni Mara ang ilang bulong ng mga tiyahin noong bata pa sila, mga pangungusap na pinuputol kapag pumapasok siya sa kusina, mga pangalan na minsang nabanggit tapos hindi na sinundan. Hindi niya kailanman tinutulan ng husto ang mga kwentong iyon, dahil sa totoo lang ay wala siyang gustong malaman noon. Marami na silang kailangang pagkasyahin sa isang bahay, para magdagdag pa ng isa pang sugat. Ngunit ngayong nakasalalay ang salita ng lahat ng anak, sa gitna ng mesa, biglang nagkaroon ng laman ang mga dating bulong. Si Diego ang unang nagsalita, mahina ngunit tuwid. May iba pa ba tayong kapatid? Tumingin si Elvira kay Rogelio. Hindi iyon tinging puno ng sorpresa. Hindi rin lubos na tahimik, para iyong matagal ng pagod na tanong, na muli lamang inayos ang upo. Noong binata pa ako, sabi ni Rogelio, at parang hinuhugot ang bawat salita mula sa malalim at makitid na balon, may nabuntis ako sa Pampanga. Hindi naging kami. Nagpakasal siya sa iba. Isang beses ko lang nakita ang bata. Si Joel ang napatawa ng maikli, hindi dahil nakakatawa kundi dahil may mga tao talagang napapailing sa maling tunog kapag masyadong siksik ang nararamdaman. At ngayon lang namin maririnig ito, tanong niya, hindi ko rin sigurado noon kung akin, sabi ni Rogelio, tapos lumipas na ang taon. Pero alam ni Lolo, sabi ni Diego. Mukhang oo, sagot ni Rogelio. Walang sinisigaw si Elvira. Tahimik lamang siyang nakaupo at nakahawak sa dulo ng mesa, si Mara ang nakatingin sa kaniya, hindi sa ama nila, dahil mas nakakasugat minsan ang anyo ng pagtitiis kaysa ng pag-amin. Hindi niya malaman kung ang mas nararamdaman niya ay galit sa itinago. Awa sa ina niyang marahil ay matagal nang alam ito, o pagkapahiya sa sarili dahil sa gitna ng lahat ng usapan sa lupa at papeles. May isang lumang kahihiyan palang hindi niya man lang naisip na baka patuloy na kasamang naninirahan sa bahay. Ngunit kahit ganoon kabigat ang revelasyong iyon, hindi pa rin ito sumabog sa paraang madaling matawag na drama. Sa halip, pumasok ito sa bawat isa na parang usok dahan-dahan. Hindi mo agad matukoy kung saan nanggagaling, ngunit maya-maya'y nasa damit, sa buhok, sa lalamunan na. Nasaan siya? Tanong ni Joel. Hindi ko alam, sagot ng ama nila. May mga taon na nagtanong ako sa kakilala. Tapos wala na.
So ibig sabihin, sabi ni Diego, at ngayon ay mas maputla ang boses kaysa galit, may posibilidad na may hahabol na hindi nating kilala. Hindi ko sinasabing hahabol, sabi ni Rogelio, pero kung may karapatan siya. Balik ni Mara. Hindi niya iyon sinabing para magpasiklab. Lumabas lang iyon dahil sa biglang pagbuka ng mas malaking larawan sa isip niya. Lahat ng pinag-awayan nila nitong mga linggo ay tila may ibang sukatan na ngayon. Hindi lamang pala magkakapatid na kilala ng isa't isa ang tinutukoy ng mga papel, kundi pati isang puwang sa pamilya na hindi nabigyan ng pangalan, ngunit posibleng may sariling katahimikan, sariling buhay, sariling paraan ng hindi alam na kinakasangkutan siya sa usaping ito. Iyon ang kinatatakutan namin, sabi ni Elvira sa wakas. At saka lamang narinig ni Mara ang pagod sa boses ng ina, bilang isang bagay na may laman, hindi lang simpleng pag-ayaw sa gulo. Hindi dahil gusto naming ipagkait sa inyo, kundi dahil alam naming kapag lumabas ito, wala nang magiging simpleng hati. Napatingin si Joel sa ina nila, kaya pala gusto ninyong mag-ayos ng papeles ng maaga. Umiling si Elvira, kaya nga ayaw naming magmadali. Pero nagpa-fixer na tayo, sabi ni Mara. Hindi niya maiwasan. Nagpaalam lang kami kung ano ang proseso, sagot ng ina, dahil natatakot kami ang maunahan ng panahon. Naramdaman ni Mara na muli na namang nadudulas ang mga paniniwala niyang pinili sa nakaraang mga araw. Ilang beses na niyang ibinilang sa sarili na si Joel at si Rina ang gumagalaw, na ang mga magulang nila ay nahihila lamang. Ngayon, habang nakikita niyang si Elvira ang may pinakamalinaw na dahilan sa lahat kung bakit nanatili ang usapan sa lihim. Napilitan siyang amining hindi lamang isang simpleng banggaan ng sakim at inosente ang nangyayari. May mga taong nagtatago hindi para mandaya kundi para bumili ng ilang araw pa ng katahimikan, at ang mga araw na binibili nila ay madalas binabayaran din ng loob ng iba. Matapos mabasa ang buong sulat, malinaw na hindi ipinag-uutos ni Isko ang eksaktong paghahati. Mas tila paalala ito kay Rogelio na huwag hayaang lamunin ng hiya at paboritismo ang pagdedesisyon. At huwag kalimutang may anak na maaaring wala sa hapag, ngunit nasa pagkakamali ng nakaraan. Pagkababa ng huling pahina, walang agad na nagbigay ng opinyon. Naririnig lamang ang mahinang ugong ng bentilador at ang tunog ng mga batang naglalaro sa kalsada sa labas. Sa ganoong mga sandali, kadalasan inaasahan ng tao na may isang malaking eksena susunod na may iiyak, may sisigaw, may tatayo at lalabas, ngunit walang ganoon. Marahil dahil masyadong marami ang kailangang iproseso para magkasya sa isang malinaw na reaksyon, si Diego ang unang tumayo, hindi para umalis kundi para humingi ng tubig. Nang bumalik siya at umupo, saka lamang siya nagsabi, "Ibig bang sabihin, Ma, kaya ninyo gustong ayusin habang buhay pa kayo ay para masiguro ninyong wala nang hahabol?" "Hindi lang iyon," sagot ni Elvira. "Gusto rin naming masiguro na hindi kayo magkakanya-kanya ng kwenta pagkatapos." "Pero hindi ba iyon na rin ang nangyayari ngayon?" tanong ni Mara. Tumingin sa kaniya ang ina, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may bahagyang tigas sa tingin nito. "Hindi ninyo kami binibigyan ng panahon." Napaatras si Mara sa loob niya. Sa madaling sabi, gusto niyang tutulan iyon. Gusto niyang sabihin na ilang linggo, ilang buwan, marahil ilang taon na ngang hindi sila binigyan ng buong katotohanan. Ngunit nang makita niya si Elvira, ang bahagyang pagkakuba ng balikat nitong pilit itinatama, ang pag-iwas nitong kusang haplusin ang kamay ng asawa dahil naroon ang mga anak. Naisip niyang may mga panahong ang panahon na hinihingi ng matatanda ay hindi para magplano laban sa mga anak, kundi para maisaayos muna ang anyo ng sariling hiya bago ito iharap sa mga taong mahal nila. Hindi pa rin sapat iyong dahilan para sa lahat, pero sapat para paliitin ng kaunti ang galit niya. Sa gitna ng katahimikan, si Joel ang hindi inaasahang nagsalita ng mas mahinahon kaysa mga nakaraang linggo. Kung ganoon, sabi niya, mas lalong hindi pwedeng basta iwan lang sa pag-uusap. Kailangan malinaw. Kasi kung may ibang anak si Papa, tapos may papel si Lolo na kilalanin siya, tapos nandito pa iyong usapan kung sino ang aalaga at sino ang may bahay, mas gugulo lang pag pinatagal. Hindi sang-ayon si Mara sa lahat ng laman ng pahayag na iyon. Ngunit hindi niya rin kayang itanggi na mas matino ang tono kaysa inaasahan niya. Sa kabilang banda, nakita rin niya ang mabilis na sulyap ni Joel sa likod na bahagi ng lote na natatanaw mula sa bintana ng sala. Nariyan pa rin ang sariling interes kahit sa gitna ng mas malaking problema, ngunit ganoon din marahil silang lahat. Kahit si Mara, sa kabila ng mga ideal na inuusal niya tungkol sa patas at malinaw, ay hindi rin naman inosenteng nakatingin sa bahay na ito bilang simpleng simbolo lamang. Bahagi rin niya ang alaalang naroroon,
at may sariling takot siyang maputol sa pinanggalingan kapag ang mga pader na iyon ay napunta sa pamamahalang hindi niya mapagkakatiwalaan. Ang kaibahan lamang, mas marunong siyang tawagin iyong prinsipyo. Ano ang gusto ninyong mangyari? Tanong ni Diego sa mga magulang nila. Hindi sumagot agad si Rogelio, sa halip ay tumingin ito sa sulat ng ama niya, pagkatapos sa kisame, na para bang naroon ang wastong dami ng hiya at tapang na kailangan para humarap sa mga anak. Gusto kong manatili muna ang bahay na ito habang buhay pa kami ng nanay ninyo, sabi niya. Walang bentahan, walang paalisan. Tumango si Elvira. At kung may anak man sa labas, dagdag nito, hahanapin muna kung totoo bang siya iyon, kung buhay pa, kung may gusto ba siyang makilala kayo o wala. Hindi pwedeng parang pangalan lang sa papel. Si Mara ay hindi nakapagsalita kaagad. Sa isang banda, makatwiran iyon. Sa isa pa, may panibagong daang bubukas paghahanap sa isang taong maaaring ayaw masangkot, o maaaring matagal nang naghihintay ng pagkilala, o maaaring ni hindi alam ang pangalan ng ama niya. Ngunit hindi pa iyon ang agad sumiksik sa kaniya. Ang una niyang naramdaman ay pagod, hindi dramatikong pagod, hindi luha ang panghihina, kundi iyong simpleng panghihinang galing sa pagkaunawang ang mga susunod na buwan ay hindi magbibigay ng malinis na kalaban. Hindi na pwedeng si Joel lang ang turing niyang nangunguna sa gulo, hindi na pwedeng ang mga magulang niya ay dalawang matandang natatangay lamang. Lahat sila ay may hinahawakan, may tinatago, may pinoprotektahan. Matapos ang usapang iyon, walang formal na kasunduan ang nabuo. Ngunit may ilang maliliit na bagay na nagbago agad. Una, ibinalik ni Elvira ang sobre sa aparador, ngunit hindi na isinara sa likod ng mga plato at kumot. Inilagay niya ito sa itaas na estante ng cabinet sa sala. Isang tahimik na pahiwatig na hindi na ito ibabaon muli sa bodega. Ikalawa, si Diego ang nagkusang kumuha ng litrato ng sulat gamit ang telepono at pinadalhan silang magkakapatid ng kopya, kasama na rin ang mga lumang tax declaration. Hindi siya humingi ng pahintulot at wala ring tumutol. Ikatlo, nang maghahapunan na, si Joel ang unang nagtanong kay Mara kung gusto niya pa ng sabaw, at kahit simpleng tanong lang iyon ay nagtagal ng kaunti ang tingin nila sa isa't isa. Sapat para maramdaman ni Mara na may bago sa pagitan nila, hindi pagkakaayos, hindi lambot, ngunit pag-urong mula sa pinakapayak na bersyon ng isa't isa bilang kontrabida. Nakakairita rin iyong aminin, ngunit naroon. Kinabukasan, bumalik si Mara sa apartment niya, nadala ang litrato ng sulat sa telepono, at ang kakaibang pakiramdam na parang ang bahay ng mga magulang niya ay mas naging komplikado, ngunit bahagyang mas totoo. 2 araw siyang hindi tumawag. Sa opisina, sinubukan niyang ipagpatuloy ang dati, pagselyo ng documents, pakikipag-usap sa mga residente, pangangasiwa sa simpleng gulo ng barangay permits. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, dumarami ang mga maliliit na detalye ng pamilya nila na pumapasok sa kaniya, sa hindi inaasahang mga sandali. Nang may babaeng nag-file ng affidavit tungkol sa hindi kinikilalang anak ng yumao niyang kapatid, napigil siya saglit bago tanggapin ang papel. Nang may mag-inang nagtatalo sa waiting area tungkol sa kung sino ang dapat gumastos sa pagpapagawa ng bubong ng ancestral house, napalingon siya ng mas matagal kaysa kailangan. Ang mundo ay tila biglang puno ng bersyon ng iisang sugat. Isang gabi, tinawagan siya ni Diego, hindi tungkol sa hatian ang una nitong sinabi. Naalala mo ba noong bata tayo, sabi nito, yung may dumating na babae sa labas ng gate, tapos hindi pinapasok ni mama. Matagal bago sumagot si Mara. May mahina siyang alaala, parang eksena lamang na natakpan ng mas maraming taon, isang babaeng naka-cream na blouse, manipis, nakatayo sa labas, habang pinapauwi ng ina nila sa mahinang boses na hindi nila marinig ng buo. Oo, sabi niya. Akala ko nangungutang. Baka hindi, sagot ni Diego. Naalala ko kasi sinabi ni Papa noon, huwag dito. Hindi na nila iyon pinalawig. Ngunit matapos ibaba ang tawag, lalo lamang humigpit sa isip ni Mara ang pakiramdam na ang lihim sa pamilya nila ay hindi bagong biyak kundi lumang lamat na ngayon lang nasisinagan ng maayos. Dumaan ang isa pang linggo na walang malinaw na pasya. Si Rina ay bumalik sa bahay at, ayon kay Elvira sa telepono, hindi raw muna ipinapaalam ang buong sulat dito. Hindi iyon ikinatuwa ni Mara, ngunit may bahagi rin sa kaniya ang nakaunawa kung bakit. Kapag ang isang usapin ay hinahawakan ng masyadong maraming kamay, bago pa man ito makabuo ng hugis, mas mabilis itong nagiging tsismis kaysa desisyon. Gayunman, hindi rin siya komportable sa pagiging piling-pili ng mga taong may alam. Saan ba nag-uumpisa ang pag-iingat at saan ito nagiging panibagong pagtatangi? Wala siyang maayos na sagot.
Isang Sabado ng umaga, muling nagkita silang magkakapatid sa bahay. Hindi dahil may naka-schedule na formal na pag-uusap kundi dahil birthday ni Rogelio at hindi naman pwedeng lampasan iyon. May pansit, may lechon manok, may soft drinks para sa mga bata. Nandoon si Rina, mas maingat sa kilos kaysa dati, at dahil hindi niya alam ang kabuuan ng nangyari ay tila lalo siyang nakikiramdam. Napansin ni Mara na si Elvira ay lalong masipag magpakain sa lahat kapag kinakabahan. Paulit-ulit itong nagtatanong kung may gusto pang lumpia, kung kulang ang sarsa, kung dapat painitin ulit ang sabaw. Ang pinakamatitinding tensyon sa pamilyang Filipino ay madalas talagang dumaraan muna sa plato, hindi nabanggit ang sulat habang kumakain. Ngunit pagkaraang makatulog ang mga bata sa kuwarto, at lumabas si Rina para bumili ng yelo, muling humigpit ang hangin sa sala. Si Diego ang nagsabi, may nahanap akong pangalan. Tumingin silang lahat sa kaniya. Sa lumang notebook ni Papa na pinikturan ko noong nakaraan, may initial at apelido, baka siya o nanay niya. Napapikit si Rogelio, marahang-marahan. At sa sandaling iyon ay kitang-kita ni Mara na ang pinakakinatatakutan ng ama nila ay hindi lamang ang hatian ng lupa, kundi ang pagharap sa isang posibilidad na matagal niyang pinataba sa katahimikan. Hindi mo muna sana ginalaw ang notebook ko, sabi ni Rogelio. Hindi galit, ngunit may pagkapahiya, kung hindi ko ginalaw, wala tayong uusad, sagot ni Diego. Akala ko gusto ninyong malaman kung may tao nga, tahimik si Elvira. Si Joel ay nakasandal lamang, ngunit ang mga daliri niya ay naglalaro sa gilid ng silya, senyales na may mabilis na tumatakbo sa loob niya. Hindi na kailangan ni Mara ng mahabang obserbasyon, upang malaman na naroroon na naman ang isa pang uri ng pagtutuos sa isip ng kapatid. Kung darami ang kikilalanin, liliit ang tiyak sa bawat isa, kung magiging totoo ang isang taong wala sa bahay. Mas lalong aalog ang ideya niyang ang pananatili sa puder ang dapat maging sukatan. Anong pangalan? Tanong ni Mara. Binanggit iyon ni Diego. Pamilyar ng bahagya, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya narinig. Marahil sa isa sa mga putol na kwentong nasagap noong bata pa. At ano ngayon ang gagawin? Tanong ni Joel. Walang sumagot agad. Mula sa labas, narinig nila ang boses ni Rina na may kausap na kapitbahay. At biglang naging napakaliit ng sala, dahil sa kaalamang may ibang mundong ilang hakbang lang ang layo ngunit hindi maaaring pumasok sa usapang ito, nang hindi binabago ang lahat. Si Elvira ang nagsalita, hindi tayo gagalaw ng basta-basta, hindi tayo magpapadala kung kani-kanino, hindi tayo maghahanap na parang may hinahabol na utang. Pero hahanapin pa rin. Tanong ni Mara. Tumingin ang ina sa ama nila, at si Rogelio ang sumagot, ako ang gagawa. Naramdaman ni Mara ang unang tunay na pagtutol sa loob niya mula nang mabasa ang sulat. Kayo lang, sabi niya. Pagkatapos ng lahat ng hindi sinabi, hindi niya sinigawan ng ama. Ngunit sapat ang pagkakapirmi ng tinig niya para kumunot ang noo ni Elvira. Hindi dahil ayaw namin kayong isama, sabi ni Rogelio, may mga bagay lang na ako ang may dala. At tayo ang sasalo ng epekto, sagot niya. Muntik nang sumingit si Joel, ngunit marahil napansin din niyang kung magsasalita siya sa puntong iyon, mali ang anumang lalabas, kaya hindi siya nagsalita. Nanatiling bukas ang pahayag ng ama nila, walang sinang-ayunan at walang tumutol ng buo. Ngunit sa katahimikang sumunod, naunawaan ni Mara na iyon ang simula ng panibagong uri ng pagkakabiyak, hindi na lamang sa pagitan ng magkakapatid, kundi sa pagitan ng karapatan ng ama niyang akuin ang dating pagkakamali sa paraang gusto niya. At ng karapatan nilang mga anak na malaman kung hanggang saan sila maaapektuhan nito. Nang makabalik si Rina sa loob na may bitbit na yelo at tanong kung bakit parang ang tahimik nilang lahat, si Elvira ang unang ngumiti at nagsabing mainit lang ang panahon, walang naniwala, ngunit walang sumalungat. Sa pag-uwi ni Mara ng gabing iyon, hindi na niya inisip ang bahay bilang simpleng lupa o kahit bilang pinanggalingan lang. Naisip niya ito bilang isang bagay na matagal nang pinaninirahan, hindi lamang ng pamilya, kundi ng mga bersyon nila sa isa't isa. Si Joel na gustong kilalanin ang bigat ng pananatili. Si Diego na sanay umiwas, ngunit palihim na nagtitipon ng ebidensya. Si Elvira na gustong ipagpaliban ang sakit para hindi ito magmukhang pinili. Si Rogelio na umaasang may mga bahaging kayang akuin ng mag-isa, kahit matagal nang lumalaki ang anino nito sa kanilang lahat, at siya mismo, na palaging nais maging tagapagtuwid ng proseso, ngunit unti-unting nauunawaan, na may mga usaping kahit ilatag mo ng pantay sa mesa, ay mananatiling tabingi dahil ang nagdadala ay mga taong hindi naman sabay-sabay nasaktan o nakinabang. Hindi pa rin niya alam kung ano ang pinakagusto niyang mangyari.
Ang alam lamang niya, habang tinatahak ng bus ang madilim na kalsada pabalik sa bayan niya, at ang mga ilaw ng tindahan ay dadaan sa bintana na parang mabilis na pagkurap, ay may isang paghahanap ng nagsimula kahit wala pang umaalis. At kung sino man ang matagpuan nila sa dulo nito, tao man, papel man, o isa na namang anyo ng pagkukulang, hindi na muling magiging pareho ang paraan ng bawat isa sa pag-uwi sa bahay na iyon. Sa mga sumunod na araw, walang sinuman sa kanilang magkakapatid ang hayagang tumutol sa sinabi ni Rogelio na siya ang gagawa ng paghahanap, ngunit hindi rin iyon tinanggap ni Mara ng buo sa loob niya. Nanatili iyong parang tinik na hindi sapat ang laki para maoperahan, ngunit sapat para baguhin ang paraan ng bawat paglunok. Sa opisina, habang inuunat niya ang carbon paper sa ibabaw ng forms at paulit-ulit na pumipirma sa mga sertipikasyon na halos pare-pareho ang laman ngunit iba-iba ang mga apelyido, naroong lagi ang pakiramdam na sa bahay ng mga magulang niya ay may isa ng pintong bahagyang nakabukas at sa halip na tuluyang itulak o isara, pinipili nilang lahat na maglakad ng dahan-dahan sa tapat nito. Sinusukat kung gaano kalakas ang ihip na lumalabas. Hindi na ganoon kadalas tumawag si Elvira. Si Rogelio naman ay 2 beses lamang nag-text sa kaniya para ipaalalang kunin ang Xerox ng bagong tax receipt sa drawer ng mesa kung sakaling dumaan siya sa Sabado. At sa simpleng utos na iyon, ay naramdaman ni Mara ang kakaibang paninikip na galing sa pag-alam na kaya pa ring magpatuloy ang mga ordinaryong pabor sa gitna ng hindi ordinaryong usapan. Marahil iyon ang mas mahirap sa lahat. Ang katotohanang hindi kailanman tumitigil ang pang-araw-araw habang hinihintay mong magbago ang isang pamilya. May sinaing pa ring kailangang bantayan, may bata pa ring kailangang sunduin, may bubong pa ring tumutulo sa likod, at dahil dito, ang gaisugat ay hindi napapaligiran ng sapat na katahimikan para maging maringal. Kailangan nilang makisiksik sa gitna ng pinggan, labada, bayarin, at mga munting hirit na kunwari ay walang kinalaman sa kinikimkim. Noong unang Sabado matapos ang birthday ni Rogelio, dumaan si Mara sa bahay nang hindi muna nagsabi. Hindi iyon para manmanan ang ama niya. Sinabi niya sa sarili, gusto lamang niyang ibigay ang vitamins na binili niya at tingnan kung gumagaling na ang ubo ng bunso ni Joel. Ngunit sa mismong pagliko niya sa eskinita at pagkakita sa pamilyar na gate na bahagyang tabingi pa rin dahil hindi natuloy ang pag-welding, naisip niyang may mga pagbisitang hindi na kailangang tawagin sa tunay na pangalan para manatiling mapayapa ang loob. Tahimik ang bahay ng datnan niya, iyong uri ng katahimikan sa hapon na alam mong may mga tao sa loob, ngunit bawat isa ay abala sa kani-kanyang silid o iniisip. Si Elvira ang nagbukas ng pinto, hindi ito nagulat ng husto, marahil dahil matagal na siyang sanay na may anak na dumarating ng walang pasabi, ngunit may mabilis na anino pa ring lumitaw at nawala sa mukha nito. At hindi alam ni Mara kung dahil iyon sa kanyang pagdating o dahil may ibang iniisip na naman ang ina niya bago pa siya kumatok. Wala si Papa, tanong ni Mara habang iniaabot ang supot ng vitamins. Nasa bayan, sabi ni Elvira, may inasikaso lang. Karaniwan sanang sagot iyon, ngunit kapwa nila alam na sa panahong ito, ang salitang inasikaso ay may mahaba ng anino. Anong inasikaso? Maingat na tanong niya, pinipiling ang tunog ay magmukhang pangkaraniwan lamang. May pinagtanungan. Iyon lang ang sagot ng ina, sabay lingon sa kusina kung saan may nakasalang na munggo. Hindi siya agad nagtuloy-tuloy sa susunod na tanong. Matagal na niyang natutuhan na si Elvira, kapag ayaw pang magsalita ng buo, ay lalo lamang sasara kapag diniktikan. Kaya pumasok na lamang siya, hinubad ang sandals, at naupo sa bangkong kahoy sa tabi ng bintana. Maya-maya, lumabas si Joel mula sa likod na bahagi ng bahay, may hawak na martilyo at pako, pinagpapawisan, at nang makita siya ay saglit na tumigil, na parang mabilis na kinukwenta kung may kung ano bang naganap nang wala siya. Hindi na kasing talim ng dati ang tingin nito sa kaniya, ngunit hindi rin iyon lambot, mas parang pagod na pag-iingat. Ate, sabi nito, maaga ka. Napadaan lang. Tumango si Joel, ngunit hindi naniwala. Kitang-kita ni Mara iyon, at dahil pareho silang sawang-sawa na marahil sa pagbibigay ng mga maliit at maling dahilan, hindi na rin niya inulit pa. Sa halip ay tinanong niya kung saan si Rina at ang mga bata, at sinabi nitong nasa nanay ni Rina muna dahil may pinapagawa raw sila sa likod na kusina. Napatingin si Mara sa likuran ng bahay. May mga bagong hollow block na nakasalansan sa tabi ng lumang drum, hindi marami, marahil 10 piraso lamang, at sa dating siya ng hapon ay maaaring ordinaryong materyales lamang iyon para sa maliit na ayos sa kanal o dingding. Ngunit sa panahong ito, sapat na ang ganitong mga bagay para kumalabit sa kaniya. Hindi niya pinansin sa una.
Tumulong siya kay Elvira maghiwa ng ampalaya, pinainom ng sirup ang apong naiwan pala sa kuwarto, at ngayoy inaantok pa, at nakinig sa mga kwentong walang kinalaman sa kanila kapitbahay na nagpalit ng bubong. Pinsan sa Laguna na ikakasal ang anak. Bagong prinsipal sa elementarya. Pinilit niyang tumira muna sa daloy na iyon ng pang-araw-araw. Ngunit nang dumating si Rogelio, makalipas ang halos isang oras, may dalang manipis na brown envelope at mukhang mas pagod kaysa karaniwan, hindi na nakatiis si Joel. Ano sabi? Tanong nito habang inilalapag ng ama nila ang tsinelas sa may pinto. Hindi sumagot agad si Rogelio. Hinugasan muna nito ang kamay, uminom ng tubig, at saka naupo sa sala. Sa lahat ng bahaging nakakapagod sa pamilya nila, ito marahil ang pinakamahirap para kay Mara, ang mahahabang pagitan bago magsalita ang ama niya. Ang paraan nitong tila pinabibigat, lalo ang bawat sasabihin sa pamamagitan ng pag-antala, na para bang ang oras mismo ang ginagamit niyang pambalot sa hiya. May nahanap na dating address, sabi ni Rogelio sa wakas. Luma na, sa Angeles. Walang kumibo agad, narinig ni Mara ang mahinang tiktak ng wall clock na minsan nang tumigil at muling pinaandar ni Diego noong nakaraang taon. At, tanong ni Joel, pinuntahan ko iyong kakilala ni Lolo noon. Wala na siya roon. Pero may nakaalala sa pangalan ng nanay. Tumigil muli si Rogelio. Matagal na raw lumipat. May bagong address. Tanong ni Mara. Umiling ang ama nila. Wala. Ang sabi lang, may isang dalagang tumulong sa tindahan dati na apelyido nila. Baka iyon daw ang bata noon. Hindi sigurado. Hindi iyon sagot sa tunay nilang gustong marinig. At marahil dahil dito, ang unang naramdaman ni Mara ay hindi ginhawa o pagkadismaya, kundi isang uri ng kakaibang pagkaawa sa lahat. Ang laki-laki ng anino ng taong hinahanap nila, ngunit sa aktual na paglapit dito, pira-pirasong alaala lamang pala ng ibang tao, lumang address, di siguradong apelyido, putol na impormasyon ang nag-aabang. Hindi naman talaga madali ang humanap ng taong matagal nang hindi mo piniling hanapin ng buo. Babalik ka? Tanong niya. Tumingin sa kaniya si Rogelio, at sa tinging iyon ay may halong depensa at pagod. Kailangan yata. Hindi na sinabi ni Mara na hindi niya gusto ang siya lang ang bumabalik. Hindi niya rin sinabi na hindi sapat na tanungin ang mga taong may malabong alaala, at pagkatapos ay magpasya tungkol sa kinabukasan ng bahay nila base sa mga iyon. Dahil sa totoo lang, habang nakikita niya ang pagkakaputol-putol ng paghahanap, unti-unti ring lumalabas ang isa pang uri ng kaba sa kaniya. Paano kung matagpuan nga? Paano kung mula sa pagiging usok, magkaroon ng mukha, lakad, boses ang taong ito? Paano kung mas mabait kaysa sa inaasahan niya? O mas galit, o mas tahimik? Paano kung wala itong pakialam sa lupa, ngunit sapat na ang presensya para maiba ang pagkakatitig nilang lahat sa ama nila? Nang gabing iyon, naghapunan silang halos normal. Nagtanong si Rogelio kung may increase ba sa opisina ni Mara. Nagkwento si Joel tungkol sa isang kliyenteng ayaw magbayad sa pinagawa nitong welding. At si Elvira ay 3 beses nang ulit na kumuha pa si Mara ng kanin. Gayunman, sa pagitan ng mga karaniwang pangungusap ay naroroon ang bagong distansya na hindi naman eksaktong layo kundi pag-iingat sa bigat ng mga susunod na salita. Nang magligpit na sila, si Joel ang unang sumunod sa likod bahay at doon, habang pareho silang nakasandal sa may lababo at pinapanood ang tubig na bumabagsak sa timba, saka ito nagsalita nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong iisipin ko rito, sabi nito. Sa akin o sa may kapatid sa labas, tanong ni Mara. Napatawa si Joel ng mahina, pagod na pagod. Sa lahat, hindi agad sumagot si Mara. Sa mga nakaraang linggo, sanay siyang iposisyon si Joel sa isip niya bilang taong kailangang bantayan, kontrahin, sukatin. Ngunit nang marinig niya ang pagkalito sa boses nito, nagkaroon ng bahagyang bitak ang payak na larawan na matagal niyang pinanghahawakan. Hindi iyon nakatanggal sa mga nakikita niyang interes ni Joel. Hindi rin nakapagpawala sa inis niya sa paraan nitong minsang gawing puhunan ang pag-aalaga. Pero sapat para maalala niyang may mga sandaling totoo rin ang pagkalito ng isang taong sanay akalaing umiikot sa kaniya ang bahay dahil doon siya natutulog gabi-gabi. Tapos biglang sasabihan ng nakaraan na may puwang pala sa pader na hindi niya naisip. Ano ba ang iniisip mo? Tanong niya. Nagtagal bago sumagot si Joel. Minsan naisip ko, unfair. Hindi dahil sa pera lang, kundi dahil ang dami na nating pinasan dito tapos may isang pangalan na biglang papasok. Tumigil ito, saka nagdagdag, tapos naiisip ko rin, unfair din siguro sa kanya kung totoo nga siya. Nilingon siya ni Mara doon lamang, at sa maikling sandaling iyon ay wala sa mukha ng kapatid niya ang pamilyar na pag-angkin.
Naroon lamang ang kahirapan ng pag-iisip ng isang bagay na makakabawas sa'yo, pero hindi mo maideklarang mali. Hindi naman kailangang isang tao lang ang agrabyado, sabi niya. Iyon nga ang masama, sagot ni Joel, mas simple sana kung ganoon. Pagka-uwi ni Mara ng gabing iyon, hindi niya agad na itulog ang usapan nila. Nakahiga siya sa manipis na kutson at pinakikinggan ang ingay ng telebisyon sa kabilang unit, iniisip na may mga pamilyang napakagaling gumawa ng mga posisyon para sa isa't isa ang mabait, ang pabigat, ang paborito, ang ma-pride, ang sakim. Ang responsable dahil mas madali yatang mabuhay kapag malinaw ang papel. Ngunit kapag nagsimulang tumanggi ang realidad sa mga papel na iyon, saka mararamdaman kung gaano karaming ginhawa pala ang inutang mula sa mga maling paglalarawan. Hindi pa rin niya lubos mapatawad si Joel, ni ang ama niya, ni marahil pati ang sarili niya sa bilis niyang buuin ang ilang hatol, ngunit naroon na ang pagkayamot sa sariling paghahanap ng malinaw na kontrabida. Sa kalagitnaan ng susunod na linggo, si Diego naman ang tumawag at sinabing pupunta raw siya sa bahay sa Huwebes dahil may 2 araw siyang bakante mula sa biyahe. Sasama ka ba? Tanong nito. Bakit? May gusto akong makita sa likod, sabi ni Diego, iyong mga hollow block. Hindi na nagkunwari si Mara na hindi niya napansin ang mga iyon. Napansin mo rin, nabanggit ni Mama, sabi para sa kusina. Pero si Joel daw may kinuhang sukat. Tahimik siya sandali. Ito na naman ang isang bagay na pwedeng maliit lamang pag-aayos sa likod. Pagtaas ng pader, simpleng drainage ngunit sa kasalukuyang kondisyon ng isip nila, hindi na simpleng materyales ang hollow block. Baka naman talagang kusina, sabi ni Mara, at habang sinasabi niya iyon, ay hindi niya matukoy kung sino ang gusto niyang kumbinsihin. Oo, sabi ni Diego, ngunit malinaw sa tono nitong hindi iyon sapat. Nang dumating ang Huwebes, nagpaalam si Mara sa trabaho ng maaga at dumiretso sa bahay. Nandoon na si Diego, nakaupo sa ilalim ng puno ng bayabas at may hawak na metro. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o mainis sa kapatid niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Tinitingnan ko lang, sabi nito, halos parang nahuli sa pangit na gawain. Sa likod ng bahay, tunay ngang may minarkahang maliit na bahagi malapit sa lumang labahan, may chalkline pa sa semento. Hindi iyon kalakihan isang espasyong pwedeng gawing karugtong ng kusina o maliit na silid. Ngunit muli, sa panahong ito, sapat na ang kahit maliit na parisukat para magmukhang pahayag. Si Elvira ay nasa loob, nag-aayos ng damit na isasampay. Anong pinaplano rito? Tanong ni Mara nang hindi na masyadong paikot. Napabuntong hininga ang ina. Gusto ni Joel lagyan ng maliit na banyo sa likod para hindi na nakapila kapag nandito mga bata. Makatuwiran. Lubos na makatuwiran. At marahil dahil dito, lalong sumikip ang loob ni Mara. Dahil ang lahat ng pinakakomplikadong bagay sa pamilyang ito ay laging may nakahain na makatwirang mukha. Napag-usapan na ba ito? Tanong ni Diego mula sa likod niya. Hindi ba pwedeng mag-usap muna? Hindi pagsigaw ang boses nito, ngunit mas malamig kaysa karaniwan. Lumabas si Joel mula sa kwarto sa likod. Narinig marahil ang huling pangungusap. Banyo lang, sabi nito. Hindi bahay. Ngayon, sabi ni Diego. Bukas. Napahawak si Mara sa gilid ng mesa. Naroon na naman ang mabilis na pagdausdos ng usapan mula sa isang konkretong bagay tungo sa lahat ng kinatatakutan sa ilalim nito. Huwag niyo akong unahan ng masamang intensyon, sabi ni Joel, at may kapansin-pansing pagkapagod sa boses nito, hindi lamang inis. Ilang buwan nang sira iyong drainage, saan ba kayo aabot sa pagdududa? Sa puntong may sukat na nang hindi man lang sinasabi ng maaga, sagot ni Diego, nasa bahay ka man o wala. Dapat hindi lang isang tao ang laging komportableng magdesisyon. Hindi magkasya si Mara sa pagitan nila bilang tagapamagitan, dahil alam niyang hindi lamang tungkol sa drainage ang sinasabi ni Diego, at hindi ring ganap na mali ang tampo ni Joel sa paraan ng pagkakatanong. Pwede bang maghintay muna? Singit ni Elvira. Kahit dito lang sa pagpapatayo ng banyo, huwag niyo munang gawing simbolo ng lahat. Napatahimik silang lahat sa pangungusap na iyon. Sapol ang bawat isa. Sa isang iglap, kitang-kita kay Mara kung gaano kaagad nilang nabibigyan ng kahulugan ang mga bagay na marahil ay kaya pang manatiling bagay lamang kung hindi sila sugatan. At gayon paman, hindi rin siya makagalaw tungo sa ganap na pagpapaubaya, dahil hindi ba ganoon din nagsimula ang fixer, ang sukat, ang bulsa ng susi, ang mga munting kilos na pawang may inosenteng paliwanag, ngunit nang nagkadugtong-dugtong ay naging istruktura. Sa huli, walang napagpasiyahan tungkol sa banyo, maliban sa ipagpaliban muna. Ngunit ang tunay na nangyari sa hapon na iyon ay hindi ang pagpapaliban ng hollow block. Ang tunay na nangyari ay ang unang tuwirang pag-amin nila
na kahit ang pinakaordinaryong pag-aayos sa bahay ay hindi na maaaring manatiling ordinaryo hanggat hindi nalilinaw ang mas malalaking anino sa paligid nito. Pagkaalis ni Diego para bumili ng soft drinks sa tindahan, si Mara ay naiwan sa kusina kasama si Elvira. Tahimik ang ina, masyadong tahimik, at sa ilang sandali ay hindi nila kayang tumingin sa isa't isa. Pagod na pagod ka na sa amin, sabi ni Mara sa wakas, hindi bilang tanong, sa sitwasyon, sagot ng ina. Hindi sa inyo. Ngunit alam nilang hindi ganoon kasimple ang paghihiwalay ng dalawa. Kung hindi ba lumabas iyong sulat, sabi ni Mara, magpapatuloy lang ba lahat na parang si Joel na talaga ang magmamana ng likod? Napatingin si Elvira sa kaniya, at ang tinging iyon ay hindi galit kundi halos nasaktan sa mismong tabas ng tanong. Hindi kami ganoon kasama, sabi nito. Hindi ko sinabing masama, sagot niya, pero alam niyang hindi nakatulong ang pagtatama. Minsan hindi kailangan maging masama para makagawa ng hindi patas. Matagal bago nagsalita si Elvira. Mara, may mga taon na hindi ko alam kung paano pagkakasyahin ang lahat ng pangangailangan sa loob ng iisang bakuran. Noong bumalik si Joel dito, hindi ko na siya kayang itaboy. Noong si Diego ay malayo, hindi ko pwedeng sabihing wala siyang karapatan dahil hindi siya nakikita ng gate. Noong ikaw ang laging may dalang papeles at gamot, hindi ko rin pwedeng sukatin iyon sa dami ng gabing wala ka rito. At oo, kung minsan naisip ko na baka tama ring ang maiiwan dito ang may mas madaling paggamit sa likod. Pero paggamit, Mara, hindi pag-angkin. Hindi na sumagot agad si Mara, sa pag-amin na iyon, may bagay na gumaan at may bagay ding bumigat. Gumaan, dahil sa wakas ay may salita ring malinaw. Oo, naisip nila. Bumigat, dahil totoo nga hindi pala likhang hinala lamang ang kutob niyang sa loob ng mga magulang niya ay matagal nang may mapang halos hindi pa nila tinatawag sa tunay na pangalan. Ngunit paggamit at pag-angkin, naisip niya, ay sa maraming pamilya'y 2 kwartong magkatabi lamang, madalas, sapat na ang ilang taon ng pag-upo sa una para maangkin ang pangalawa ng hindi namamalayan. Noong umalis siya ng araw ding iyon, hindi niya sinabi sa ina ang pag-iisip na iyon, pagod na rin siyang laging siya ang may huling salita. Dumating ang susunod na malaking paggalaw makalipas ang 4 na araw, sa paraang halos walang karangalan at lalo tuloy naging mabigat. Maulan noon, iyong mahahabang ulang hindi buhos na buhos, ngunit sapat para manatiling mamasa-masa ang hapon at malungkot ang mga pader. Nasa opisina si Mara nang tumawag si Diego, bihirang-bihira sa oras ng trabaho. Nandito ako sa bahay, sabi nito agad. May dumating na liham. Tumigil ang kamay ni Mara sa pag-aayos ng mga form. Galing saan? Sa Pampanga. Hindi address sa atin. Kay Papa. Galing sa isang babae. Hindi agad umandar ang isip niya. Anong sabi? Hindi ko pa binubuksan. Nakaramdam siya ng iritasyong may halo ring kilabot. Bakit sa iyo napunta? Iniabot ng kartero kay Mama. Tinawagan niya ako dahil nasa labas si Papa. Nandito ako ngayon. Huminga ng mabagal si Mara at naramdaman ang bilis ng tibok sa leeg niya. Huwag niyong buksan nang wala si Papa. Iyan din ang sabi ni Mama, pupunta ako. Hindi niya maalalang ano ang eksaktong dahilan na ibinigay niya sa opisina para makaalis ng mas maaga. Ang natatandaan niya lamang ay ang pakiramdam ng biyahe sa ulan, ang basang amoy ng upuan sa jeep, ang putik sa laylayan ng pantalon, ang bawat hintuan na tila mas matagal kaysa nararapat. Pagdating niya sa bahay, naroon si Diego sa sala, basa pa ang dulo ng buhok, at si Elvira ay nakaupo ng tuwid na tuwid, hawak ang tasa ng kape, ngunit malamig na ito, sa gitna ng mesa ang liham, hindi makapal, ang sulat kamay sa harap ay hindi pamilyar kay Mara. Bakit hindi mo tinawag si Joel? Iyon ang una niyang tanong, at napansin niyang mali ang tanong ngunit huli na. Tumingin si Elvira sa kaniya nang may bahagyang tama ng pagod. Dahil hindi ko alam kung kailan dapat kasama ang lahat at kailan hindi, sagot nito. At sawa na akong malilagi. Dumikit ang hiya sa dibdib ni Mara, hindi siya humingi agad ng tawad, umupo na lamang siya. Dumating si Rogelio, makalipas ang halos 20 minuto, basang singaw ang tsinelas at halatang may napansin agad sa loob pa lang ng bahay. Nang makita niya ang liham, tila may bahagyang umurong sa balikat niya. Saan galing? Tanong niya, pero kitang-kita ni Mara na alam na ng katawan nito ang posibilidad bago pa man marinig ang sagot. Pampanga, sabi ni Diego. Kinuha ni Rogelio ang sobre sa paraang halos maingat sa punto ng takot, walang pumigil sa kaniya. Hindi rin siya nagpakipot ng formalidad, punit agad ang gilid, labas ang isang pahinang nakatiklop. Binasa muna niya ng tahimik. Habang nagbabasa, wala halos gumalaw sa loob ng bahay. Maging ang ulan sa bubong ay tila naging mas malinaw.
Nang matapos siya sa unang pagbasa, hindi niya agad ibinaba ang papel. Tiningnan lang niya iyon ng matagal. Para bang baka may magbago sa mga salita kung tatagal ang mata roon. Ano? Tanong ni Elvira, at sa simpleng pantig na iyon ay naroon ang ilang dekadang hindi nila pinangalanan. Ibinigay ni Rogelio ang sulat kay Elvira. Mula raw iyon sa isang babaeng ang pangalan ay kapareho ng apelidong nakita ni Diego sa notebook. Isang babaeng nagsasabing natanggap niya sa isang matandang kapitbahay ang mensahe na may naghahanap sa dating address ng kanyang ina. Hindi raw siya humihingi ng anumang pera o karapatan, gusto lamang daw niyang malaman kung bakit ngayon, at kung si Rogelio nga ba ang lalaking minsang sinabi ng kaniyang ina na maaaring ama niya. May isang linyang nagpatigil kay Mara nang basahin iyon ni Elvira ng malakas sa bandang dulo. Hindi ko alam kung may lugar ba ako sa tanong ninyong ito, pero dahil kayo ang unang naghanap, pinili kong sumagot bago pa maging kwento na naman ako sa buhay ng iba. Walang nag-iiyak. Walang nagbato ng tanong ng sunod-sunod. Sa halip, ang unang naramdaman ni Mara ay isang mas masakit na uri ng pagsikip, ang presensya ng isang taong hanggang ngayon ay papel lamang sa kanila, ngunit sa isang pangungusap ay biglang nagkaroon ng dangal, pagod, at sariling depensa. Hindi na ito ibang anak lang, hindi na ito puwang sa sulat ng lolo niya, isa na itong taong marunong ding mapagod na maging kwento ng iba. Anong gagawin? Tanong ni Diego. At ngayon ay halos wala ng tinig sa boses nito. Si Rogelio ay umupo ng mabigat sa upuan at ipinahid ang basang palad sa tuhod. Sasagot ako, sabi niya. Hindi iyon ang ikinagulat ni Mara, inaasahan na niya iyon. Ang mas nagpahigpit sa kaniya ay ang tanong na sumunod sa loob. Sino ang sasagot bilang ano, bilang ama, bilang lalaking nagkamali? Bilang may-ari ng lupang may magiging epekto ang bawat pagkilala. Bilang asawa ng babaeng nananatiling tuwid ang likod habang hawak ang sulat. Hindi pwedeng ikaw lang ulit ang magdedesisyon ng tono, sabi niya bago niya napigilan ang sarili, lumingon si Rogelio. Walang galit sa mukha nito, ngunit may suot na pagkapagod na, para bang paulit-ulit na siyang tinatanggalan ng karapatang hawakan ang mga pagkakasalang, siya rin naman ang gumawa. Akin naman ito, sabi niya. Hindi lang sa iyo ang epekto, balik ni Mara. Sa tabi niya, hindi siya inawat ni Elvira, iyon marahil ang mas nakapagpatuloy sa kaniya. Kahit wala siyang habol sa pera ngayon, kahit gusto lang niyang malaman kung bakit ngayon, sa oras na kilalanin mo siya, magbabago rin ang usapan dito. Hindi iyon pwedeng basta isulat lang ng ikaw ang may hawak. At kung ako lang ang gusto niyang kausapin, tanong ni Rogelio, mas marahan ngayon, walang sumagot agad. Ito ang isa sa mga sandaling kinamumuhian ni Mara ang sarili niyang sigurado. Dahil totoo, maaaring ang iyon ang gusto ng babae. Maaaring wala siyang interes kilalanin ang magkakapatid, ang lupa, ang kasulatan, maaaring ang tanging kailangan niya ay ang isang paliwanag mula sa mismong pinanggalingan ng katahimikan. At kung ganoon nga, sino si Mara para igiit ang kolektibong karapatan nilang pumasok agad? Ngunit naroon din ang kabaligtaran, kung pababayaan nilang maging pribado lamang muli ang usapang ito, sa pagitan ni Rogelio at ng kaniyang nakaraan. Hindi ba iyon din ang parehong landas na nagdala sa kanila sa kasalukuyang gusot? Hindi ko alam, sabi ni Mara sa wakas, at ramdam niyang hindi niya madala sabihin ang mga salitang iyon sa tahanang ito. Pero hindi na pwedeng parang wala kaming kinalaman. Sa hapong iyon ay hindi sila nakabuo ng sagot na ipapadala. 3 beses sinubukan ni Rogelio magsulat ng draft sa likod ng calendar, 3 beses ding napunit. Si Elvira ay minsang nagsabing dapat huwag agad humingi ng tawad ng melodramatiko dahil baka magmukhang ginagawang sentro ang sarili. At nagulat si Mara sa talim ng praktikalidad na iyon sa ina niyang madalas ay ayaw ng humipo ng sakit ng diretsahan. Si Diego ang nagmungkahi na magpakilala muna, aminin ang dahilan ng paghahanap ng hindi agad pinapasok ang usapan ng lupa. Si Mara naman ay ilang beses gustong sabihin na hindi maaaring hindi banggitin iyon sa kalaunan. Ngunit napigilan niya ang sarili dahil napansin niyang sa bawat pagsingit niya ng salitang karapatan, nagiging mas makitid ang mukha ni Elvira, na para bang sa bawat legal na katotohanan ay may personal na kabigatan itong binabayaran. Sa bandang huli, ang napagkasunduan lamang ay huwag muna magpadala ng araw ding iyon, isang gabi pa raw, isang gabi pa para mag-isip. Sa unang tingin, maliit na pagpapaliban lamang iyon, ngunit alam ni Mara na sa pamilya nila, ang isang gabing idinadagdag sa pagitan ng tanong at sagot ay maaaring maging lugar ng paglambot o lalo pang pag-igting. Nang pauwi na siya, hinabol siya ni Elvira sa may gate at marahang nagsabi, Mara, huwag mo sanang isipin na dahil may liham na, saka lang siya naging tao sa amin. Hindi ka agad makasagot si Mara.
Hindi niya alam kung iyon ba ay pagtatanggol o paghingi ng awa o simpleng pahayag ng ina na gusto ring paniwalaan ang mas mabuting bersyon ng sarili. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, ma, sabi niya sa wakas, tumango si Elvira. Ako rin. Dumaan ang magdamag na iyon sa kaniya na parang palaging may bahagyang ugong sa tenga. Hindi niya alam kung ang mas iniisip niya ay ang babae sa sulat o ang ina niyang, sa unang pagkakataon ay hayagang umaming wala rin itong matibay na hahawakan. Umaga nang mag-text si Diego, padala na raw mamaya. Hindi siya agad tumawag. Hinayaan muna niyang lumamig ng kaunti ang loob bago siya nagpunta sa bahay kinagabihan. Naipadala na nga ang maikling sulat, hindi rehistrado, sa address na ibinigay sa ibaba ng liham, pagpapakilala, pag-amin na si Rogelio nga ang naghahanap. Paliwanag na may lumang sulat ng ama nito na nagpapaalala lamang ng pagkilala sa lahat ng anak, at paanyayang mag-usap kung nanaisin ng babae. Walang hinihinging sagot tungkol sa pera o lupa, habang binabasa ni Mara ang kopya. Ramdam niya ang pagsisikap nilang alisin ang anumang tunog ng pagkwenta, at gayon paman, sa ilalim ng bawat maingat na pangungusap ay naroon pa rin ang katotohanan kaya lamang sila humantong dito ay dahil sa lupang iyon. Sa posibilidad ng hatian, sa takot na maunahan ng tanong, walang paraan upang ganap na linisin ang pinagmulan. Marahil iyon ang isa sa mga pinakamahapding aral sa gitna ng lahat, may mga tamang hakbang na huli na, at kahit gawin mo sila ng maingat, mananatili ang bakas ng dahilan kung bakit ngayon mo lang sila ginawa, mula roon ay nagsimula ang mas tahimik, ngunit mas mapanubok na yugto ng paghihintay. Hindi na sila araw-araw nag-uusap tungkol sa liham, ngunit bawat kilos ay tila nakikilingan dito. Hindi na muling binanggit ni Joel ang tungkol sa banyo. Ang mga hollow block ay nanatili sa likod, unti-unting nababasa sa ambon, para bang nahihiyaring maging proyekto. Si Diego ay bumalik muna sa Cebu, ngunit mas madalas nang tumawag kay Elvira kaysa dati. Isang bagay na napansin ni Mara hindi bilang paninibugho, kundi bilang banayad na pagtuwid sa lumang gawi ng kapatid, na umabsent sa tuwing nagiging masikip ang hangin sa bahay. Si Rogelio naman ay tila mas tahimik palalo, ngunit hindi na iyong katahimikang mapagtatanggol bilang simpleng ugali, may kasamang pakikinig ito ngayon sa bawat kaluskos ng telepono, bawat sigaw ng kartero sa labas, bawat pamilyar at hindi pamilyar na boses na tumatawag sa gate. At si Elvira, na pinakamadalas pagmasdan ni Mara ng hindi lantad, ay naging mas maingat sa mga kamay niya sa paraan ng pagtiklop ng mga tuwalya, paghahain ng pagkain, pagsasara ng aparador, na para bang kapag napigilan niya ang mga ito sa panginginig, ay mas matatagalan ding mabuwag ang natitirang kaayusan ng bahay. Makalipas ang 9 na araw, dumating ang sagot, hindi sulat. Tawag? Hapon iyon ng Lunes at si Mara ay nasa opisina nang mag-text si Elvira ng 2 salita lamang. Tumawag siya, hindi na siya nakapagtrabaho ng maayos pagkatapos. Nang gabing iyon, dumiretso siya sa bahay. Datnan niya silang tatlo sa sala, si Elvira, si Rogelio, at si Joel. Si Diego ay nasa speakerphone, tahimik sa kabilang linya. Wala si Rina, dinala raw ang mga bata sa practice ng sayaw sa paaralan. Mula pa lamang sa mga mukha nila ay alam ng ni Mara na hindi naging madali ang tawag ngunit hindi rin ito sumabog sa anumang tiyak. Anong sabi? Tanong niya pagkaupo. Si Rogelio ang sumagot, mabagal, tila inuulit muna sa isip ang bawat bahagi para huwag madagdagan ng sariling imbento. Nakausap niya raw ang babae, ng halos 20 minuto, pangalan nito ay Lina. May sariling pamilya na, 2 anak, nagtatrabaho sa maliit na parmasya sa Angeles. Alam daw niya mula pa noong dalaga siya na maaaring si Rogelio ang ama, ngunit hindi ito ipinilit ng kaniyang ina na alamin dahil nagkaroon na rin ng asawang kumilala at nagpalaki sa kaniya. Namatay na raw ang ina niya ilang taon na ang nakakaraan. Wala raw itong planong manggulo. Wala rin daw itong pangangailangang kilalanin sa legal na paraan ang isang relasyong hindi naman humubog sa araw-araw na buhay niya. Ngunit gusto raw niyang malaman kung bakit ngayon. At nang marinig ang tungkol sa sulat ng lolo, at sa usapan ng pagkilala, natahimik daw siya ng matagal bago nagsabing hindi niya alam kung maaawa siya, magagalit o tatawa sa timing. Habang ikinukwento iyon ni Rogelio, napansin ni Mara na hindi nito pinipilit gawing marangal ang sarili. Hindi rin ito nagsasalita na parang humihingi agad ng kapatawaran. Sa kakaibang paraan, iyon marahil ang pinakatapat na anyo ng ama niya na nakita niya sa mga buwang ito. Hindi mabait, hindi kontrabida, hindi bida ng sarili niyang pagsisisi, kundi isang lalaking kapos sa panahong inilaan sa tamang gawain at ngayoy walang magawa kundi harapin ang kabagalan ng resulta. Gusto ba niya tayong makita? Tanong ni Mara. Umiling si Rogelio. Hindi pa. Sabi niya,
hindi pa niya kayang ilagay sa mukha ang mga taong bunga rin ng buhay na wala siya. Napayuko si Elvira sa pangungusap na iyon. Si Joel ay nakatingin lamang sa sahig. Sa speakerphone, si Diego ang marahang nagtanong, at tungkol sa lupa. Naramdaman ni Mara ang panandaliang hiya sa linyang iyon, hindi dahil maling itanong kundi dahil iyon din ang tanong na nananatiling nasa ilalim ng lahat, gaano man nila piliting maging marangal ang usapan. Sinabi ko, sagot ni Rogelio, na hindi ko siya kinontak para humingi agad ng sagot doon. Na gusto ko lang malaman niya na kinikilala ko ang posibilidad at handa akong magpatingin kung kailangan ng katibayan. Anong sabi niya? Tanong ni Mara. Sabi niya, dahan-dahang sagot ng ama nila, hindi ko kailangan ng dugo para malaman na may kulang. Ang gusto ko lang malaman ay kung bakit kailangan kong dumating sa kwento ninyo sa puntong may sinusukat kayong mana. Walang umimik. Hindi ito bago sa diwa, matagal nang alam ni Mara na iyan ang pinakamatigas na bato sa ilalim ng lahat. Ngunit ang marinig itong buo, galing sa taong nasa labas ng bahay ngunit hindi nalabas sa kwento, ay iba. Parang may humawak sa bawat maingat nilang paliwanag at saka marahang ibinalik sa sentro ang batik na matagal na nilang inililibot-ligaw. Hindi umiwas si Rogelio. Wala akong nasagot agad, sabi nito. Kasi totoo naman. Napapikit si Mara. Sa kakaibang paraan, ang pag-aming iyon ang unang bagay sa mahabang panahon na nakapagpababa ng bahagya sa init sa loob niya. Hindi dahil sapat iyon, kundi dahil sa wakas, may isang tao ring tumigil sa pag-aayos ng wika para hindi masyadong halata ang pinagmula ng sakit. Hindi pa rin naging simple ang sumunod na usapan. Si Diego ay nagtanong kung ibig bang sabihin ay wala raw interes si Lina sa bahagi ng lupa, at mabilis na sagot ni Rogelio na hindi pa nila maaaring ipalagay iyon dahil hindi pa naman iyon ang buo nilang pinag-uusapan. Nagkibit balikat si Joel nang marinig iyon, ngunit hindi na siya sumingit ng dati niyang mapanuring linya. Si Elvira ay minsang nagsabing kahit ano pa ang pasya ni Lina, kailangan pa ring ayusin ang papeles ng hindi nagmamadali at hindi patago, at sa pagkakataong ito, wala nang tumutol sa salitang patago. Nang gabing iyon, wala ring pinal na napagkasunduan. Ngunit nagtakda sila sa unang pagkakataon ng may tuwirang loob na pagkaraan ng 2 linggo, kapag nakapag-isip na si Lina, at sila rin, uupo silang lahat, kasama man sa tawag o hindi ang babae, at tatalakayin ng malinaw ang 3 bagay lamang, ang karapatan habang buhay pa ang mga magulang, ang gamit ng bahay, at likod na lote habang wala pang hatian, at ang anumang magiging pagkilala kay Lina kung nanaisin niya, hindi iyon kasunduan, hindi pa. Ngunit hindi na rin iyon ang lumang uri ng pagpapaliban na ang totoo'y pagtatago. Nang makauwi si Mara sa apartment, hindi siya nakaramdam ng ginhawang malinis, walang ganito sa pamilya nila. Ngunit may naramdaman siyang bahagyang pagbabago ng bigat, parang ang dati nagkakanya-kanyang buhat ng mga bato sa dibdib, at ngayon ay kahit paano'y nailapag na nila ang ilan sa mesa, hindi para mag-aanin agad, kundi para hindi na kailangang magpanggap na wala. Bago siya matulog ay naalala niya ang tanong ni Lina na ipinasa ni Rogelio kung bakit kailangan siyang dumating sa kwento nila sa puntong may sinusukat silang mana, at naisip niyang marahil iyon din ang tamang tanong para sa kanilang lahat. Bakit ngayon lamang sila nagsasalita ng ganito? Bakit kailangan pang may banta ng hatian para kilalanin ang mga puwang, pagod, at dating pagkakamali? Hindi niya alam ang sagot. Ang alam lamang niya ay may mga pamilyang hindi talaga natututong magsabi ng buo hanggat walang bagay na maaaring mawala, at kapag dumating na iyon, ang bawat katotohanang nahuli ay hindi na nakakapagligtas ng buo, ngunit pwede pa ring tumulong para hindi tuluyang magsinungaling ang mga natitira. Sa dulo ng 2 linggo, bago pa man dumating ang araw na itinakda nilang mag-uusap muli, tumawag si Elvira isang gabi para sabihing sinimulan na raw ni Rogelio ipalipat sa isang malinaw na folder ang lahat ng papeles tax declaration, kopya ng sulat ni Isko, resibo, maging ang draft ng posibleng kasulatan para sa paggamit muna ng bahay, habang buhay pa silang mag-asawa, at habang nakikinig si Mara sa tinig ng ina, na hindi na gaanong nanginginig ngunit hindi rin payapa. Naisip niyang marahil iyon ang pinakamalapit sa pag-amin na kayang ibigay ng mga magulang niya sa ngayon. Ang ilabas ang mga papel mula sa mga lihim na drawer, at itabi ang mga ito kung saan hindi na kailangang manghalungkat ang sinuman para malaman na totoo sila. Ngunit alam din niyang ang paglabas ng mga papel ay hindi pa katumbas ng paglabas ng lahat ng loob, at nang ibinaba niya ang tawag ay naramdaman niyang ang susunod na pag-upo nilang muli sa iisang sala ay hindi na maaring umasa sa mga lumang gawin ng pag-iwas. Dahil ngayon ay may sulat, may tinig, may taong nasa labas ng bahay, ngunit nakapasok na sa bawat pagtingin nila sa isa't isa,
at kung may anumang maaaring iligtas pa sa bahay na iyon. Hindi na iyon ang ilusyon na dati itong buo, kundi ang bahagyang tapang na huwag nang bumalik sa katahimikang gumawa ng lahat ng ito. Sa araw na itinakda nilang muling mag-uusap sa sala, hindi naman nagbago ang anyo ng bahay, at marahil iyon ang unang bagay na napansin ni Mara nang dumating siya, nang mas maaga kaysa sa iba. Ang parehong bitak sa pader sa tabi ng altar. Ang parehong kurtinang bahagyang kupas sa may bintana, ang parehong amoy ng kanin at piniritong bawang na kumakapit sa kahoy, kahit kalalinis lamang ni Elvira ng mesa, at gayon paman, sa ilalim ng pamilyar na mga bagay na iyon, ay may pakiramdam na parang ang bahay mismo ay nag-iingat ng hininga, hindi dahil may nakahandang malaking pangyayari kundi dahil sa wakas ay wala nang maaasahang kurtina ng pagpapaliban na pwedeng isabit sa pagitan nila. Si Rogelio ay nakaupo na sa sala, nang datnan niya. May suot na luma ngunit malinis na polo at hawak ang malinaw na plastic folder kung saan inayos na niya ang mga papeles, mga tax declaration, kopya ng sulat ni Isko, resibo ng amilyar, at isang maikling kasulatan na type na, ngunit wala pang pirma. Hindi pa iyon ang pinal na dokumento, sabi ni Elvira nang ilapag niya ang kape sa harap ni Mara, kundi draft lamang ng pwedeng pagkasunduan kung sakaling magkaisa sila na ang bahay at lupa ay mananatiling hindi mahahati at hindi ibebenta habang buhay pa ang mag-asawa, na ang paggamit ng likod na bahagi ay mananatiling gamit at hindi pag-aari, at na ang anumang magiging usapan tungkol sa formal na pagkilala kay Lina ay hindi isasabay sa padalos-dalos na pag-aayos ng hatian. Nang marinig iyon, unang sumiksik sa loob ni Mara ang pagnanais na tawagin iyong maingat, halos matalino, at sabay din ang pag-ayaw na purihin agad ang mga bagay na kung tutuusin ay dapat noon pa ginawa. Ngunit napagod na rin siyang ipagkait sa mga magulang niya ang maliit na halaga ng pagsisikap, dahil lamang huli na ito. Hindi pa man dumarating sina Diego at Joel, naupo siya sa tabi ng ina, at matagal silang walang sinabi. Sa labas, may batang sumisigaw sa tapat, may nagtitinda ng taho sa kabilang eskinita, at may isang motorsiklong ilang ulit nag-atras abante bago tuluyang umandar. Ang buhay sa paligid ay hindi naman tumigil para sa usapan nila, at muli na namang sumagi kay Mara na ang mga pinakamalalaking pagsasaayos sa loob ng isang pamilya ay laging napipilitang makisabay sa maliliit na istorbo ng karaniwang araw. Dumating si Diego na may dalang tinapay at hindi na nagtangkang magmukhang kaswal. Dumating si Joel makalipas ang ilang minuto, kasama si Rina sa pagkakataong ito, at may mahinang paninigas na agad sa hangin nang makita ni Mara ang hipit ng mga labi ng hipag niya. Hindi na itinago ni Elvira ang anuman. Kasama ka na, sabi niya kay Rina, hindi malamig ngunit hindi rin nanghihingi ng paumanhin, para hindi na tayo pira-piraso ng alam. Nakita ni Mara ang mabilis na pagkurap ni Rina. Ang magkahalong hiya at pagkabigla sa mukha nito, at may bahagyang kabaring dumaan sa kanya, dahil may mga katotohanang mas madaling pasanin kung kakaunti ang testigo. Ngunit hindi na rin niya maipagtanggol ang dati nilang paraan ng pag-iiwan sa isang tao sa labas dahil lamang mas madali iyon sa loob ng bahay. Nang makaupo na silang lahat, si Rogelio ang unang nagsalita, hindi para muling ikwento ang lahat kundi para sabihin sa paraang tuyo, at diretsyo na nakausap niya ulit si Lina noong nakaraang gabi. Hindi raw ito handang makipagkita sa ngayon, hindi rin ito gustong ipatest agad ang dugo o maghabol ng anumang legal na pagkilala, habang hindi pa malinaw sa sarili nito kung ano ba talaga ang gusto nitong kunin mula sa muling paglitaw ng ama. Ngunit sinabi raw nito ng mas mahinahon kaysa noong una na hindi naman nito isasara ang pinto. Basta huwag daw itong tratuhin, bilang problemang kailangang i-file sa tamang folder para luminaw ang hatian ng iba. Sa pangungusap na iyon, bahagyang napayuko si Elvira, at si Mara na may nakaramdam ng napakapamilyar na kirot. Ang pakiramdam na may ibang tao roong mas matuwid magsalita tungkol sa kanila kaysa sa kaya nilang gawin mula sa loob. Hindi niya hinihingi ang lupa, sabi ni Rogelio, at bahagyang tumigil bago idagdag. Pero hindi rin niya sinasabing wala siyang karapatan kung dumating man tayo roon. Walang nagsalita agad. Si Rina ang unang nagtanong, at sa boses nitong sinisikap maging mahinahon ay narinig ni Mara ang mabilis na pagkukwenta sa likod ng pag-iingat. So ano po ang ibig sabihin niyan sa pag-aayos ng papeles? Hindi na siya naiinis sa hipag niya sa paraang dati. Napansin niya pa nga ang katotohanan ito. Ang tanong na malamang ay nasa isip nilang lahat. Kahit mas magalang lamang ang pagkakabihis ni Rina, sa pagkakataong ito, si Diego ang sumagot bago pa makaimik si Rogelio. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magpanggap na apat lang tayo sa usapang ito. Hindi naman ibig sabihin noon, sabi ni Joel, na wala na tayong aayusin habang buhay pa si Nama at Pa.
Muntik nang bumukas ang dati nilang banggaan. Naramdaman iyon ni Mara sa bahagyang pagtaas ng balikat ni Diego, at sa kilos ng kamay ni Joel na tila naghahanda ng itulak ang sariling punto. Ngunit bago pa tuluyang tumalim ang usapan, si Elvira ang nagsalita sa paraang tahimik ngunit mas matigas kaysa karaniwan. Kaya nga kami gumawa ng draft, sabi nito, hindi para takasan siya, para tumigil muna kayo sa pagsukat ng bakuran na parang may naghihintay ng magbakod bukas. Hindi umimik si Joel. Si Rina ay napatingin sa biyenan niya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, parang nakita ni Mara na may bahagyang hiyaring lumusot sa mukha ng hipag niya, hindi total na pag-amin, hindi naman ganap na pag-urong. Ngunit sapat para maalala ni Mara na hindi rin siguro madali para sa isang taong nakikitira sa bahay ng biyenan ang mabansagang laging may nakahandang interes sa bawat pako at hollow block. Kinuha ni Rogelio ang type draft at ipinasa muna kay Diego, saka umikot sa kanilang lahat. Habang binabasa iyon ni Mara, wala naman talagang nakakagulat sa laman, mananatili ang buong bahay at lote sa ilalim ng pangalan ng mag-asawa habang nabubuhay pa sila, walang bahagi ang maaring ibenta, isanla, ipatayo, o ipasok sa hiwalay na pag-angkin ng walang nakasulat at pinirmahang pahintulot nilang dalawa. Si Joel at ang pamilya nito ay maaaring manatili sa bahay at gamitin ang likod na bahagi para sa pangangailangan ng araw-araw, ngunit walang anumang pagpapagawa na lalampas sa simpleng repair nang hindi na pag-uusapan ng magkakapatid. Si Mara at Diego ay kinikilalang may pantay na karapatang makaalam sa lahat ng papeles at bayarin kaugnay ng bahay, at pagdating ng panahon, ang anumang formal na usapan tungkol sa mana ay gagawin lamang pagkatapos malinaw na ring mapag-usapan kay Lina kung nanaisin nitong makilala o kilalanin sa legal na paraan ang kaugnayan nito kay Rogelio. Malinis ang wika, halos walang puwang para sa lambot, at marahil dahil dito ay nakaramdam si Mara ng kakaibang lungkot. Sapagkat sa loob ng maraming linggo, ganito lamang din pala ang kayang maabot ng pamilya nila kapag nagsikap, isang dokumentong hindi naman nakapaglulunas ng sugat ngunit marunong kahit paano maglagay ng harang sa susunod na posibleng pinsala. Hindi iyon maliit, sinabi niya sa sarili. Ngunit hindi rin iyon ang uri ng bagay na makapagsasabi kung sino ang mas nasaktan o mas nagkulang. Gusto niyo bang pirmahan natin ito ngayon? Tanong ni Diego, ibinaba ang papel sa mesa. Hindi pa, sagot ni Rogelio. Basahin muna ng maigi. Kung may gustong baguhin, sabihin, tahimik muli. Si Rina ang humingi ng pahintulot na magsalita. May sasabihin po sana ako, sabi nito, mas maingat na ngayon kaysa dati. Tumingin si Elvira at tumango. Noong una, umpisa ni Rina, akala ko po talaga practical lang na mas malinaw kung sino ang nandito at sino ang gumagamit. Hindi ko naman itatangging naisip ko rin na mas makakabuti sa mga anak ko kung dito kami sa likod makapag-ayos balang araw. Pero hindi ko rin alam ang buong kwento, hindi ko alam si Lina, hindi ko alam iyong sulat. At, huminto ito, sa kabahagyang napang-iwi na para bang hindi sanay sa sariling pagiging lantad. At baka masyado ko ring nainisip ang seguridad namin na parang pwede kong ipilit sa bahay, na hindi naman sa akin, hindi dramatic ang pag-amin na iyon. Halos hindi nga sapat para tawaging pag-amin kung ibang tainga ang makikinig. Ngunit sa bahay nilang sanay sa pahapyaw, sapat na iyon para bahagyang umusad ang hangin. Hindi agad tumugon si Mara. Maaaring kung mas maaga ng ilang linggo ito, sinabi ni Rina, maghahanap pa siya ng kulang, ng lusot, ng pagpapaamo. Ngayon ay naramdaman na lamang niya ang pagod ng isang taong unti-unting inuunawa na bihira sa mga alitang pampamilya, ang may kusang lalapit na may dalang malinis at buong pagsisisi. Kadalasan, ang makukuha mo lamang ay kalahating pangungusap, may bahid ng pagtatanggol sa sarili, ngunit may bahagyang totoo. At minsan kailangang magpasya kung sapat na bang simula iyon para huwag lalo pang durugin ang araw. Si Joel naman ay matagal bago nagsalita. Ayokong magmukha na ang lahat ng ginawa ko rito ay may kapalit na lupa, sabi nito, hindi nakatingin kanino man sa kanila. Pero ayoko ring magsinungaling na hindi ako natatakot. Dahil kapag sinabing gamit lang at hindi pag-aari, ang dali kasing isipin na isang araw pwede rin kaming paalisin. Doon napatingin sa kaniya si Mara ng mas diretso. Ang linyang iyon ay may sariling talim, at bahagyang sumikdo sa loob niya ang inis dahil muli na namang lumilitaw ang sariling takot ni Joel sa mismong oras na sinusubukan nilang ilagay sa ayos ang mga hangganan. Ngunit naroroon din ang mas tahimik na pagkilala na marahil iyon nga ang pinakabuod ng depensa ng kapatid niya. Mula umpisa pa lamang, hindi lang pagnanais ang naroroon, kundi takot ding mawalan ng lugar sa bahay, na naging salbabida
at kulungan niya sa magkaibang taon ng buhay. Walang nagpapaalis sa inyo, sabi ni Elvira, at sa boses nito ay may kakaibang diin na para bang hindi lamang kay Joel kundi sa sarili na rin niya ito sinasabi. Pero hindi rin pwedeng dahil takot kang mapaalis, aakalain mong may bahagi ka ng nauna kaysa sa iba. Hindi na sumagot si Joel. Sa tabi niya, marahang hinawakan ni Rina ang laylayan ng blusa nito, hindi para awatin kundi parang paalala lamang na may ibang tainga sa loob ng bahay, hinumaya-maya. Si Diego ang nagmungkahing ipanotaryo ang kasunduan kapag napag-ayunan na ang final wording, hindi bilang mana kundi bilang malinaw na family arrangement habang buhay pa ang mga magulang nila. Praktikal na mungkahi iyon, at sa lumang bersyon ng kanilang mga sarili, malamang susundan iyon agad ng pagtatalo tungkol sa legal na epekto, sa gastos, sa pagmamay-ari, sa sino ang sasama sa munisipyo, sa sino ang hahawak ng orihinal. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila lahat sila ay napagod na rin sa ingay ng sariling hinala, kaya ang mga tugon ay mas marahan. Si Mara ang unang nagtanong kung pwedeng idagdag sa draft na anumang major repair o extension ay kailangang malinaw na nakasulat kung sino ang gumastos at hindi iyon pwedeng i-convert bilang automatic na claim sa lupa. Hinaharap, sumang-ayon si Diego agad. Si Joel ay bahagyang umirap, ngunit pagkaraan ng ilang segundo ay tumango rin at nagsabing mas mabuti na ring malinaw kaysa puro sumbatan balang araw. Nang marinig iyon, muntik nang ngumiti si Mara sa pait ng loob. Napakasimple ng tunog ng ganoong mga pangungusap kapag nahuli. Gayunman, may bahagyang ginhawa rin sa pag-iral mismo ng simpleng wika. Habang tumatagal ang usapan, wala namang himalang naganap, hindi sila biglang naging malapit, hindi sila nagyakapan. Wala ring sinumang tumayo para sabihing simula ngayon ay patas na ang lahat. Sa halip, isa-isang nailatag ang mga maliliit na praktikalidad na noon ay lagi nilang nilalampasan dahil mas madaling magtalo sa prinsipyo. Sino ang hahawak ng duplicate copies? Sino ang magbabayad ng notaryo? Paano ia-update ang record ng amilyar? Sino ang sasama kay Rogelio kung sakaling nais na nitong makipagkita kay Lina sa pampublikong lugar at hindi mag-isa? Paano ipaliliwanag kay mga bata kung bakit hindi mo na itutuloy ang planong banyo sa likod? Sa gitna ng mga detalyeng ito, naramdaman ni Mara ang unti-unting pag-urong ng isang uri ng takot sa kanya hindi dahil gumaganda ang lahat, kundi dahil kapag ang isang pamilya ay sa wakas napipilitang magsalita sa antas ng detalye, bahagyang nababawasan ang espasyo para sa mga halimaw na likha ng hula, hindi nawawala ang sakit, ngunit nagkakaroon ito ng mga gilid na mahahawakan. Bandang huli, nang halos lumamig na ang kape sa mesa at sumisilip na ang dapit hapon sa mga kurtina, si Rogelio ang muling nagbalik sa bagay na matagal na nilang iniiwasan, kahit pa nasa gitna ng lahat, ang sarili niyang pagkukulang. Hindi niya iyon ipinahayag na parang kumpisal. Wala ring malalaking salita. Nakaupo lamang siya, hawak ang salamin sa mata na hindi naman niya suot, at sinabing, hindi ko kayo mabibigyan ng paliwanag na magpapagaan ng buo dito. Hindi ko rin kayang sabihing, noon pa dapat ako naging mabuting ama sa paraang sapat para walang butas na ganito. Ang masasabi ko lang, mali ang hinayaan kong lumipas ng walang pangalan. At mali rin kung hahayaan ko ulit na ang katahimikan ang magdesisyon para sa inyo. Pagkasabi noon, tumingin siya kay Elvira bago sa kanilang mga anak. Hindi humingi ng tawad sa paraan ng mga taong umaasang tapos na ang usapan kapag naibigay na ang tamang salita. Mas para iyong tahimik na paglalatag ng limitasyon, nang kaya niyang ayusin, si Mara ay hindi umiyak, ngunit naramdaman niya ang bigat ng pagod na matagal nang nakapatong sa kanya, na bahagyang nag-iba ng pwesto. Marahil dahil sa lahat ng buwan na lumipas, iyon ang unang pagkakataon na may isang nagsalita sa loob ng bahay na hindi sinusubukang iligtas ng husto ang sarili mula sa sariling papel. Nang matapos ang pag-uusap, walang formal na seremonya ng pagtatapos. Si Diego ay tumayo para tawagan ang notaryong kakilala sa susunod na linggo. Si Rina ay pumasok sa kusina para tingnan ang sinaing. Si Joel ay lumabas sa likod at matagal na nakatayo lamang sa tabi ng mga hollow block na hindi pa rin naaayos ang kapalaran. Si Elvira ay nagligpit ng mga tasa sa paraang sanay na sanay, ngunit napansin ni Mara na mas magaan ng kaunti ang mga kilos nito, na para bang ang simpleng katotohanang wala nang nakatagong folder, sa maling drawer ay nakabawas man lang sa bigat ng balikat, si Mara mismo ay hindi agad umalis. Sumunod siya kay Joel sa likod at ilang sandali silang kapwa tumingin sa markang chalk na bahagyang nabura na ng mga nakaraang ambon. Hindi muna ito, sabi ni Joel. Tinapik ng marahan ang isa sa mga hollow block gamit ang tsinelas. Hindi muna, sagot niya. Tahimik muli. Pagkatapos ay si Joel, na parang kausap ang semento,
at hindi siya, ay nagsabing, noong una, akala ko kapag hindi ko ipinaglaban ng maaga, mawawala sa amin ang pwesto dito. Hindi sumagot si Mara agad, at ngayon, tanong niya, kumibot ang balikat ng kapatid niya. Ngayon alam ko nang pwedeng ipaglaban ang pwesto, nang hindi inaangkin ang buong bakuran. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa rin ako natatakot. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya sinalungat ang takot ng kapatid. Naramdaman niyang may mga bagay talagang hindi kailangang sagutin para gumaan ng kaunti. Minsan sapat nang marinig na totoo pala sila at hindi lang taktika. Ako rin naman, sabi niya sa huli, hindi iyon buong pagkakaunawaan, ngunit hindi rin kasinungalingan. Nang magpaalam si Diego bago dumilim, dumaan ito sa tabi ni Mara at marahang nagsabi, hindi pala lahat kailangang mabunyag para lang lumubog ang isa. Alam niyang si Lina ang nasa likod ng linyang iyon, at marahil sila rin. Tumango lamang siya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi pa rin malinaw kung kailan makikipagkita si Rogelio kay Lina, kung nanaisin ba nitong makilala sina Mara at ang mga kapatid niya, kung darating ba ang araw na isasama ang pangalan nito sa isang formal na papel, o kung mananatili itong presensyang nasa labas ng gate ngunit bahagi na ng hugis ng bahay. Hindi rin malinaw kung sa mga susunod na taon, kapag tumanda pa sina Elvira at Rogelio at lalong mga ilangan ng tulong, hindi muling tutubo ang mga lumang sumbatan sa bagong anyo. Walang dokumentong sapat para pigilan ng tuluyan ang mga iyon, ngunit sa linggong sumunod, nanotaryo rin ang kasunduan ng walang eksena. Sumama si Mara, si Diego, at si Joel sa munisipyo kasama ang mga magulang nila. Si Rina ay naiwan sa bahay sa mga bata. Habang naghihintay sila sa pasilyo ng notaryo, may mga ibang pamilyang naroroon din para sa ibang papeles, deed of sale, affidavit of loss, special power of attorney, at naisip ni Mara na mula sa labas, walang makapagsasabing may kasaysayan ng hiya, pagkukulang, pagtatanggaw, at bahagyang pag-urong sa likod ng pirma ng pamilya nila. 5 pangalan lamang ang naroroon sa dokumento, at isang pangalang wala pa. Habang pinipirmahan niya ang kaniyang bahagi bilang saksi sa pagkakaalam at pagtanggap sa kasunduan, naisip niya si Lina sa Angeles, marahil nasa counter ng maliit na parmasya, humahawak ng resibo o gamot, at walang anumang obligasyong maramdaman ang bigat ng pen na iyon sa kamay ni Mara. Gayunpaman, naroon siya sa bawat kurba ng pirma, sa bawat puwang na sinadyang huwag munang takpan. Pagkatapos ng notaryo ay hindi sila nag-celebrate. Dumaan lamang sila sa karinderya para kumain dahil gutom na si Elvira at nagrereklamo na ang tuhod ni Rogelio. Umorder si Diego ng sinigang, si Joel ng adobo, si Mara ng gulay, at sa gitna ng usapan tungkol sa alat ng sabaw, at sa traffic sa may tulay ay naroroon ang kakaibang pakiramdam na parang hindi naman sila nakaligtas sa isang bagyo, kundi natutong umupo ng hindi nagpapatayan habang umuulan pa rin. Ilang araw makalipas noon, muling tumawag si Lina. Hindi mahaba ang tawag, hiningi lamang nito ang permiso ni Rogelio na manatili muna ang lahat sa sulat at tawag, na huwag muna siyang dalawin, at kung maari raw ay si Elvira naman ang kausapin niya minsan sa hinaharap. Hindi pa ngayon, kundi kapag kaya na, nang ikwento iyon ng ina niya kay Mara sa telepono, matagal siyang natahimik. Pumayag ka? Tanong niya. Oo, sagot ni Elvira. Hindi bilang may utang ako sa kaniya. Hindi rin bilang kailangan niya akong patawarin o ako siya. Gusto ko lang sigurong marinig ko rin kung paano niya dinala ang pangalan naming wala sa bahay. Hindi alam ni Mara kung ano ang tamang maramdaman sa tugon na iyon. May bahagi sa kaniya ang napaiwas sa ginhawa. Dahil ang mga ganitong paglapit ay hindi kailanman malinis, laging may kasamang pag-uusig sa nakaraan at pagkakagapos sa mga papel at dugo. Ngunit may bahagi rin siyang kumilala sa kakaibang tapang ng ina niya, hindi iyong tapang na sumisigaw o nagmamagaling, kundi iyong kusang pumapayag tumingin sa butas nang hindi muna iniisip kung paano ililigtas ang dangal. Dumating ang Pasko nang hindi pa rin sila nagkikita ni Lina. May padalang maliit na kahon ng pastillas mula Angeles. Walang card kundi simpleng papel na may nakasulat na, para sa bahay. Hindi alam ni Mara kung sino sa kanila ang higit na naapektuhan doon. Si Rogelio ay matagal na nakatitig lamang sa kahon, bago ito binuksan. Si Elvira ay agad naghiwa-hiwa at ipinamahagi sa lahat na parang ordinaryong pasalubong lamang, marahil dahil kung masyado nila iyong hahawakan bilang simbolo ay baka wala nang makalunok. Si Joel ay kumuha ng isa para sa anak niyang si Miko, at sinabing matamis, wala nang dagdag. Si Diego, nasa video call mula Cebu, ay tumawa ng mahina at sinabing buti pa raw si Lina marunong pumili ng pasalubong. Sa sandaling iyon, may kung anong bahagyang lumuwag sa loob ni Mara, hindi bilang paghilom,
kundi bilang patunay na may ilang bagay palang pwedeng umiral sa pagitan ng sugat at katahimikan. Isang kahon, isang tawag, isang notaryadong papel na hindi nag-aangking solusyon, isang pamilyang marunong ng kaunti nang huwag agad gawing sandata ang bawat maliit na galaw. Hindi nito binura ang lahat. Kapag umuuwi si Mara sa bahay ng mga magulang niya, naroon pa rin ang bakas ng mga buwang muntik silang masingitan ng sariling hinala. Ang mga hollow block sa likod ay nanatili munang nakasalansan, nang matagal bago tuluyang ginamit, hindi sa banyo kundi sa mababang harang sa paligid ng labahan, na pinagkasunduan ng lahat at isinulat pa ni Diego sa notebook kung magkano ang gastos, na para bang natuto na nga silang ang kahit maliit na semento ay kailangang may sapat na liwanag. Si Joel ay nandoon pa rin sa bahay, nag-aalaga, nagrereklamo minsan, tumutulong madalas, at hindi na rin ikinukubli ng buo ang pagod. Si Rina ay mas maingat na sa mga biro tungkol sa likod na lote, bagaman may mga pagkakataon pa ring napapansin ni Mara ang mabilis nitong pagsukat sa espasyo gamit ang mata, ngunit imbes na agad mainis, natutuhan ni Mara na makita roon ang halo ng ambisyon, at kaba, ng pagnanais ng sariling sulok sa mundong hindi pa naman tunay na kanya. Si Diego ay nanatiling malayo ngunit hindi na ganoon kalayo sa tawag at pag-alala. At si Elvira at Rogelio, bagaman hindi biglang naging mga taong sanay sa bukas na pagpapaliwanag, ay hindi na rin bumalik sa lumang gawin ng pagtatago sa likod ng mga drawer na may maling susi. Minsan, kapag dumarating si Mara sa bahay, makikita na lamang niya ang malinaw na folder sa ibabaw ng cabinet, hindi laging binubuksan, hindi naman pinalalaya sa paningin, at sa kakaibang paraan ay naging sapat na sa kaniya ang presensyang iyon, hindi bilang tanda ng kaayusan, kundi bilang paalala na may mga pamilyang ang pinakaunang anyo ng katapatan ay hindi pag-iyak sa harap ng lahat, kundi ang pagtigil sa pagtatago ng mga papel na matagal nang nagdidikta ng ugali nila. Isang hapon, ilang buwan matapos ang notaryo, umuwi si Mara at nadatnan niyang si Rogelio ay nakaupo sa bangko sa harap. Pinapanood ang dalawang apo ni Joel na nagtatalo sa tumbang preso. Tumabi siya rito, mainit ang panahon, at ang hangin ay may amoy ng alikabok at pinutol na damo. Matagal silang hindi nag-usap, pagkatapos ay sinabi ng ama niya, halos kaswal, tumawag si Lina kahapon, baka raw sa susunod na buwan, kung maayos ang schedule niya, dadaan siya rito, saglit lang. Naramdaman ni Mara ang pag-igting sa ilalim ng balat, hindi takot lamang at hindi rin pananabik lamang. Isang bagay na mas tahimik, mas totoo, ang pagkaalam na ang mga kwentong matagal nang nakatira sa gilid ay minsan ding humahantong sa gate. Hindi para magsara ang lahat kundi para magdagdag ng isa pang anyo ng pamumuhay, kasama ang hindi buong buo. Handa ka ba? Tanong niya. Matagal bago sumagot si Rogelio. Hindi yata iyon ang tamang tanong sa edad ko, sabi nito, baka mas tama, kaya ko bang hindi na umatras? Napatingin si Mara sa ama niya, at sa unang pagkakataon ay hindi niya hinanap kung naroon ang sapat na pagsisisi, sapat na tapang, sapat na linaw. Marahil dahil natutuhan na rin niyang ang mga tao, lalo na ang mga magulang, ay bihirang dumating sa tamang dami ng kahit ano. Tumabi lamang siya at pinanood ang mga bata. Sa loob ng bahay, narinig niya si Elvira na tinatawag si Rina para tikman ang niluluto. Sa likod, may tunog ng timba na inilipat ni Joel. Sa telepono niya, may mensahe si Diego na larawan ng maulan na kalsada sa Cebu. Ang bahay ay hindi na malinis na kwento ng mana, o bahay ng mga tunay at hindi tunay na anak, o simpleng bakuran ng magulang na pinagtatalunan ng magkakapatid. Isa na itong lugar na natutong tumanggap ng bahagyang liwanag sa mga puwang ng hindi inaasahang gaganda agad ang lahat. At habang nakaupo si Mara sa harap ng bahay na iyon, pinapanood ang alikabok na bahagyang umaangat sa paa ng mga batang walang alam sa mga kasulatan. Naisip niyang marahil hindi naman talaga dapat humantong ang mga pamilya sa ganap na pagkakaayos para masabing may nailigtas pa. Minsan sapat ng may ilang bagay na hindi na itinatago, may ilang hangganang hindi na kinukuha bilang pag-aari, may ilang taong dating kwento lamang na ngayon may boses na. At may ilang tahimik na hapon, kung saan kaya na nilang umupo sa iisang bakuran nang hindi kailangang ipagpilitang buo sila. Dahil sa wakas ay alam na rin nilang may mga tahanang, hindi gumagaling sa pagbalik sa dati, kundi sa unti-unting pag-aaral, kung paano tumira kasama ang mga bahaging hindi na maibabalik, at hindi na rin kailangang ikaila.